Magandang araw sa lahat ng tagasugid kong tagapakinig, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa nobelang ito. Don't forget to like and share. Sana tulungan nyo ako maka 1K subscriber mga idol. Please pa-subscribe din sa mga kaibigan nyo at kapamilya hihihi. Kabanata 11 Hindi ka nakakatulong. Ang venue ay nai-set up na, kahit na ang bidding ay hindi pa nagsimula. Isang podium at ang malaking screen ay nakaupo sa gitna na may mga hanay ng mga upuan na nakaayos sa harap nila. Pinagsama-sama ang mga upuan at may label ayon sa mga dumalo sa ngalan ng kani-kanilang kumpanya. Habang ang karamihan sa mga kalahok ay dumating na at gumagawa ng panghuling paghahanda, isang pulutong ang dumating. Nagtipon sa paligid nina Caroline at Rebecca. Isang malakas na ingay ang agad na nakakuha ng atensyon ng maraming dumalo. Isang hiyawan ng Saturday at bulong na naghugas. Sa venue makalipas ang ilang sandali. Hoy, tingnan mo sila. Hindi ba sila bago sa kumpanyang pagmamayari ng mga Ford? Ano ba sila? Pumunta dito. Ang pangunahing focus ng bidding ay ang kontrata ng pinakabagong linya ng produkto mula sa Atlas Beauty, at ang Atlas ay may ganap na dominasyon sa kaganapan. Napakahirap na tumayo at manalo, narinig ko pa. Na hindi mapangasiwaan ng ilang mga ahensya ng advertising na isecure ito. Well, sa palagay ko sila ang magiging ceremonial cannon fodder ng Ford. Hindi ba si Martin Bailey iyon, ang general manager ng Vesper Corporation? Ang huling komentong iyon ay nagdala ng atensyon ng lahat sa lalaking pinag-uusapan, kaya medyo nagulat siya. Mrs. Ford at Caroline, hindi ko intensyon na masaktan kayong dalawa, pero kung kayo ang pamilya ng Ford noon, baka nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon. Pero ngayon, wala ka pang professional team, pabayaan kumpanyang may halaga ng anumang asset na 10 milyong dolyar. At sa pag-iyak ng malakas, nakuha mo pa ang lakas ng loob na makipaglaban sa akin. Namula ang mukha ni Rebecca. Tumahimik ka, taksil ka. Sinaman siya ng tingin ni Caroline. Ikaw lang ang lapdog ng pamilya Lawson, wala nang iba. Napuno ng galit ang mga mata ni Martin sa panandaliang sandali. Hindi nagtagal ay tumanggap siya ng nakakatakot na ngiti, oo, ako. Pinagtaksil ka, pero ano? Ang isang pingong ibon ay damapo lamang sa isang pingong puno. Ang iyong pamilya ay halos naging lubusang nilamon ng mga Lawson, pero inaasahan mo pa rin akong mananatiling tapat. Pang-iinis niya. Mayabang. Ito na lang at tuluyan ng masira ang pamilya mo. Bakit hindi ka namin bigyan ng mabilis na kamatayan? Nagpatuloy si Martin sa isang dominanteng paraan. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa marami sa mga lokal na may-ari ng negosyo na dumalo sa Vesper Corporation ay dating pagmamayari ng mga Ford bago ang pag-alit na pagkuha ni Kate Lawson. Nagtaka ang ilan, mukhang si Martin. Gumawa ng isang bagay sa likod ng mga eksena para tulungan siya sa pagsisikap na iyon. Kaya, nakipag-ugnayan ka lang sa pamilya Lawson ng palihim at nag-leak ng mga lihim ng negosyo ng Vesper Corporation. And financial data. Galit na tanong ni Rebecca sa kanya. Siya ang nag-promote kay Martin, so ang pagtataksil ay higit na nakasakit sa kanya. Kahit na matagal na itong nangyari, nahihirapan pa rin siya. Pagtanggap nito, Mrs. Ford, hindi ka makakagawa ng mga ganyang akusasyon kung walang matibay na ebidensya muna. Napatingin si Martin. Sina Caroline at Rebecca at ngumisi, ang kanyang mga mata ay namumula sa masasamang pag-iisip. Nakita mo, madali kitang idmanda. For defamation. How dare you? Papabulaanan na sana siya ni Caroline pero pinigilan siya ni Rebecca. Come. Pababa. Nandito kami para magbid, hindi para makipagtalo sa kanya. Nang makita ni Martin na nilamon ng kanyang dating amo ang kanyang galit, hindi mailarawan ang kanyang kasiyahan. Nagpatuloy siya sa isang ngumiti, sa lahat ng nararapat na paggalang, wala kang pagkakataon ng snowball sa impyerno. Ang Vesper Corporation ang mananalo sa bid. Puno ng kumpiyansa si Martin. Dagdag pa niya, kayong dalawa, humanda na kayo sa kalye.
Ang mukha ni Rebecca ay nag-aalab sa galit at hindi nagtagal ay namutla siya at namula, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Ang mga salita ni Martin ay malupit ngunit malamig din, mahirap na mga katotohanan. Naisip niya, kailangan nating manalo sa bid na ito para makakuha ng ground, pero mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Sa mga tuntunin ng kadalubhasaan ng koponan, ang aming kumpanya ay hindi malapit sa antas ng Vesper Corporation. Ano pa? Nakakainis na si Vesper ang naging kumpanya ko. Nakakahiya na kutsain ng mismong mga taong gumamit para magtrabaho para sa akin. They will not end up stone broke today, may biglang nagsalita sa mahinahon ngunit mahigpit na boses na ito. Ni ang iba pang mga Ford. Hindi ko nakikita ang kanilang pamilya na nawasak. Gayunpaman, maaaring gusto mong pilangin ang bawat araw, dahil hindi na masyadong marami ang natitira para sa iyo. Kaagad pagkatapos noon, isang lalaki ang lumapit kay Caroline. Leo. Napabuntong hininga si Caroline. Natigilan siya, dilat ang mga mata. Akala ko pinalayas ka ng mga gwardya, sabi ni Rebecca sa tono ng hindi makapaniwala. Ang huling eksenang naalala nila ay si Leo na itinaboy ni Philip, ang pinuno ng seguridad. Ngumiti si Leo. Nakasalubong ko ang isang kaibigan na nagpabalik sa akin. May mga kaibigan ka ba dito? Naghihinalang tanong ni Rebecca. Naalala niya agad ang binata na nakita niya. Naglalakad kasama si Justin Cox sa koridor kanina, ngunit nagulat ako doon para magtanong pa. Ngunit hindi nagtagal, umiling siya at ibinasura ang kalokohang ideya. Hindi naman importante yon. Mabilis na sumulyap si Leo kay Martin at nagtanong, "So, ikaw ang general manager ng Vesper Corporation. Sino ka?" Tanong ni Martin na nakatitig kay Leo. Hindi niya nakilala si Leo, ngunit masasabi niya na ang kanyang suot ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa isang maliit na $200. Mr. Bailey? He is. Lumapit kay Martin ang isang malakatulong na lalaki at may ibinulong sa tenga niya. Sabay tawa ni Martin at sinabing, "Nagtataka nga ako kung bakit napaka-plain niya." Yun pala siya. Natalo na nagpakasal sa pamilya Lawson 5 taon na ang nakalilipas. Tumakas siya noong gabi ng kasal, ngunit tinira din ang pamilya Ford sa proseso. Wow! Alam mo kung paano mag-iwan ng impression. Habang nagsasalita siya, binigyan pa niya ng sarcastic thumbs up motion si Leo. Agad na nagdilim ang mukha ni na Caroline at Rebecca. Ito ay hindi lamang isang sampal sa mukha, ngunit nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Martin. Patuloy niya, puno ng pangungutya ang mukha, "Bakit? Kanina ka pa. Sa pagtakbo sa loob ng 5 taon. Ano, kaya bigla kang lumaki at nagpasyang bumalik? Mrs. Ford, paano mo hahayaang bumalik sa pamilya ang isang walang utang na loob? Ang mga bunga, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa pamilya Ford kapag nalaman ito ni Miss Kate Lawson? But don't worry. I'll keep this secret for old time's sake." Sarcastic niyang tawa. Tumahimik ka. Sigaw ni Rebecca, na sana ay may sobsob niya ang kanyang mga kuko sa mukha nitong mayabang. Tapos ka na ba? Nanatiling kalmado si Leo. Ngumiti pa siya at sinabing, "Mr. Bailey, nakatawid na ba? Ang iyong isip na kapag ang iyong pabalat ay pumutok isang araw, hindi ka lamang matatalo sa bid, ngunit ikaw ay mapupunta rin sa kulungan. Para sa corporate espionage. Ganoon ba?" Walang emosyong sagot ni Martin at mukhang hindi siya naniniwala. Pagkatapos ay binaril niya ang isang nakikiramay na sulyap kina Leo, Caroline, at Rebecca. Naisip niya, parang wala pa silang alam. The excellent team at Vesper Corporation aside, panalo ito para sigurado, lalo na sa aking koneksyon kay Jesse Watson. Siya ang pinuno ng advertising departamento doon, at responsable din sa pagbid. Tandaan mo lang ito, wala na kayong pag-asa na manalo. With that, he swaggered away and even. Nabunggo sa balikat ni Leo na pag-alit. Si Caroline at Rebecca ay naging pula at pagkatapos ay maputi dahil sa galit.
Tinadyakan pa ni Caroline ang kanyang mga paa at sinabing, siya ay walang iba kundi isang stooge ng pamilya Lawson. Ano ang mayroon? Para ipagmalaki. Inalo siya ni Leo. Walang saysay na magalit tungkol dito. Hiningi ko ba ang opinyon mo? Bago pa makatapos si Leo, naiinip siyang pinutol ni Caroline. Hindi ko. Alam mo kung paano ka nakapasok dito, pero pakiusap, itikom mo na lang ba ang bibig mo? Bahagyang huminto si Leo at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam ang tono ni Caroline. You make me sick. You know that. Kahit sinong makakita sa iyo ay agad. Tandaan ang iskandalo na iyon 5 taon na ang nakakaraan. Pwede bang lumayo ka na lang sa pamilya namin? Sabi ni Papa. Ang auction na ito ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Kung nasira man dahil sa'yo, hinding-hindi kita mapapatawad, hindi. Sa buong buhay ko, nabalot ng mahabang katahimikan si Leo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumangala siya kay Caroline habang mahinahong sinabi, paano kung matutulungan ko kayong lahat na manalo sa bid? Ngayon, Kabanata 12 ang taya. Nagulat si Caroline sa sinabi ni Leo, mabilis na napalitan ng hindi makapaniwala ang galit niya. Ano? Tigaw niya sa the top of her lungs, are you insane? Naisip ni Rebecca na si Leo ay nagsasalita lamang at walang aksyon, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip. Tulong. Panalo tayo. Madilim na tumawa si Rebecca. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung paano? Maraming kumpanya ang kasali sa bidding war ngayon. Gumuso si Rebecca. You should keep your mouth. Manahimik ka kung hindi mo alam ang sinasabi mo. Sa pananaw ni Rebecca, walang alam si Leo tungkol sa mundo ng negosyo. Alam ni Rebecca kung gaano kahalaga ang auction ngayon, ito ang pangunahing kaganapan sa negosyo ng taon, isa na magbubunga ng pinakamalaking halaga ng negosyo sa mga kalahok na nakakaalam kung ano sila ginagawa. Wala ni isang party na dumalo, mula sa mga may-ari ng maliliit na pabrika hanggang sa mga CEO ng mega mga korporasyon, gustong makaligtaan ang pagkakataong makipagtulungan sa Atlas Beauty. Ang pamilya Ford ay hindi tumayo ng pagkakataon ng snowball sa impyerno. Kung hindi pinabagsak ng mga Lawson ang kanilang pamilya 5 taon na ang nakalilipas, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataon. Ngunit ngayon, kahit ang Vesper Corporation, ang kanilang tanging nakalistang kumpanya, ay bumaling sa kanila. Ang pamilya Ford. Hindi man lang makapasok sa listahan ng mga dadalo kung hindi dahil sa mga subsidiary na pagmamay-ari pa nila. Ang katotohanan na sila ay dito gayunpaman, ay isang pagtalunan point, ito ay imposible para sa kanila na makilala ang kanilang mga sarili mula sa iba pang mga korporasyon na dumalo, hindi kapag sila ay mahina sa tuhod. Gayunpaman, umiling si Leo at walang sabi-sabing, dahil hindi mo magawa ay hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Agad namang nakita ni Caroline ang pula. Ano ang ibig sabihin nito? Angal niya. Ikaw ba? Implying that we're inept. Lumipas ang ilang segundo sa katahimikan habang si Caroline ay patuloy na nakatitig kay Leo. Ilang sandali pa, isang mapagmataas na tingin ang kumalat sa kanyang mga tampok. You sound so confident. Parang sigurado ka na matutulungan mo kaming manalo dito. Huwag kang makakuha ng anumang maling ideya ngayon, Leo deadpanned. I'm not doing this for you. I'm only doing this dahil ayaw ni Dad na mahulog sa kapahamakan ang pamilya Ford. Tinaasan ng kilay ni Leo si Caroline. Hindi ko kaya. Walang pakialam sa iba sa inyo. Nilinaw ni Leo ang kanyang paninindigan at intensyon. Ang pag-uugali ni Caroline, kapwa sa publiko at sa likod ay sarado. Pinto, ay nagturo kay Leo ng isang bagay, na nagbabago ang mga tao sa paglipas ng panahon, at ang mundo ay komplikado. Labyrinth ng mga negatibong impluensya kung saan kahit ang pinakamalinis na kaluluwa ay hindi mananatiling walang bahid ng dumi nito. Sa madaling salita, itinuring ni Leo si William bilang ang kanyang natitirang koneksyon sa buong pamilya ng Ford. At gagawin niya ang lahat para matulungan ang isang miyembro ng pamilya.
Gumuso si Rebecca at tinapunan siya ng masamang tingin. Kung ganoon, gusto kong makita mong subukan at manalo dito. Huwag. Tumakbo ka sa amin kapag napagtanto mong nakagat ka ng higit pa sa kaya mong nguya. Nagulat na hinaila ni Caroline ang kanyang ina. Ano ba? Hahayaan mo ba talaga siyang humawak nito? Mayroon pa ring maliit na pagkakataong manalo kung lalaruin natin ng tama ang ating mga baraha. Kung ipaubaya natin ito sa kanya, mababaliw tayo. Totoo yan. Pero mahal, sa tingin mo ba kaya natin itong manalo ng mag-isa? Sabi ni Rebecca na may kasamang A. Masungit na tingin. Kung wala na talagang pag-asa, bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para itaboy siya sa buhay natin? Mabuti. Nagulat si Caroline. So, yun ang iniisip mo. Postahan ka. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Rebecca. Nagkataon na hindi ko alam kung paano siya hahabulin. Malayo. Ngunit dahil nagboluntaryo siya, ibibigay niya sa amin ang lahat ng mga bala na kailangan namin. Kung magulo siya, kahit gaano pa siya kaprotect kay Leo na William, hindi niya ito maipagtanggol. Hindi na. Tumango din si Caroline, saka siya tumalikod at sinabi kay Leo, "Tell you what, you can take over the pagbibid. Ngunit kung sirain mo ito, huwag mo nang isipin na makipag-ugnayan muli sa sinuman sa amin. Hanggat ako nag-aalala, ito na ang iyong huling pagkakataon." Walang problema, nanatiling kalmado si Leo at mahinang sinabi, bagamat sigurado akong hindi sasang-ayon si tatay. Wala kang pakialam. Gumuso si Rebecca. I'd focus on coming up with a plan to win right now, kung ako ay ikaw. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang anak para maupo. Nakatayo si Leo sa isang sulok sa isang angkop na distansya mula sa kanila. Nilabas niya ang phone niya at mahinahong nagpadala ng text. Ilang sandali pa, tumunog ang phone niya. Tinagot niya ang telepono at tahimik na nakinig. Nakita ko. Ibinaba niya ang tawag na may hindi maipaliwanag na ekspresyon, pagkatapos ay hinintay na magsimula ang bidding. Matapos pumasok ang ilan pang kumpanya sa venue, si Jesse Watson, ang Chief Marketing Officer ng Atlas. Umakyat si Beauty sa podium. Tumikim siya, tumingin sa paligid, saka ngumiti, magandang hapon, mga binibini at mga ginoo. Magsimula sa, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagpunta sa bidding ng Atlas Beauty. Di nagtagal ay dumiretso siya sa punto. Naniniwala ang Atlas Beauty sa mga win-win situation. Ang disenyo para sa bago natin. Inilabas na ang pabangong angle. Narito ang ilang mga larawan ng produkto. Nagpakita ang screen ng mga magagandang PowerPoint slide upang ipakilala ang konsepto, mensahe, at tangkap ng pabango. Ang susunod ay mag-promote at gumawa ng mga bagong produkto at iyon ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang pagtatanghal na ito, gagawin ko. Ipasa sa iyo ang entablado. Pakipakita ang iyong panukala sa screen at magbigay ng pangkalahatang ideya ng iyong konsepto. Ako ang hahawak sa unang pagsusuri, at si MS Henderson ang gagawa ng pinal na desisyon. By the way, live streaming namin ang event ngayon. Masyadong abala si MS Henderson para makapunta dito sa personal, pero papanoorin niya tayo online. Isang mahinang pag-ungol ang pumuno sa espasyo ng sabay-sabay. Kahit na siya ay kasali sa kaganapang ito. Ito ay dapat na mahalaga sa kanya sa isang personal na antas. Oo, isa siyang kwento ng tagumpay sa Emmerdale. Akala ko si Mr. Watson ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Hindi ko inaasahan na siya lang ang magiging judge sa unang round. Nang marinig na si Lydia na mismo ang gagawa ng final review, lahat ng mga kalahok ay naging amped up. Maging si Martin ay hindi na ganoon ka-relax gaya ng dati, dahil si Jesse ang pinaka-senior na kilala niyang nagtatrabaho para sa Atlas Beauty. Tanging si Leo lang ang nanatili sa kanyang mukha, na para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Well, idineklara kong bukas ang bidding na ito. Bumaba si Jesse sa podium at pumunta sa reviewer's table. Nang madaanan niya si Martin ay tumango ito sa kanya na may tipid na ngiti.
Medyo gumaan ang pakiramdam ni Martin, sa pag-iisip, kahit ano pa, mahalaga pa rin ang opinyon ni Jessie kay Ms. Henderson. Umakyat sa entablado ang mga kumpanya sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Sa lahat ng uri ng detalyadong PowerPoint slide na ipinapakita sa screen, inilarawan ng mga kinatawan ang kanilang mga ideya sa disenyo sa pinakamaraming minuto ng mga detalye. Si Jessie ay hindi gumawa ng anumang mga puna, ngunit sumulat ng ilang mga tala paminsan-minsan. Ito ay nabigo. Ang mga taong sinubukang kumuha ng ilang mga pahiwatig mula sa kanyang mga ekspresyon sa mukha. Maraming mga kalahok ang nagkaroon ng pakiramdam sa hukay ng kanilang mga tiyan. Si Caroline ay naging mas pilit at hindi mapakali. Nilinggan niya si Rebecca, "Ma, ito. Ang mga kumpanya ay mas mahusay kaysa sa amin sa mga tuntunin ng mga plano sa disenyo at mga channel ng produksyon. Kung sila man, nabigo upang mapabilib, pagkatapos ay kami." Sheesh. Kinabahan din si Rebecca pero nagkunwaring kalmado. "Manood ka lang." Bagamat kapwa nila nakita ang bidding na ito bilang isang pagkakataon para itaboy si Leo, sa kaibuturan ng kanilang puso, sila umaasa pa rin na magkakaroon sila ng pagkakataong sumikat sa okusyong ito. Kung tutuusin, kung bumagsak ang pamilya Ford, sila ang magdurusa. Susunod, Vesper Corporation. Inanunsyo ni Jessie ang susunod na bidder. Huminga ng malalim si Martin, sinuri ang kanyang anyo, pagkatapos ay lumakad papunta sa entablado ng may kumpiyansa. Kabanata 13 Isang dirty trick. Magandang hapon sa lahat. Ako si Martin Bailey mula sa Vesper Corporation. Umakyat si Martin sa podium, nakangiting tumingin sa paligid ng venue, at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi nagmamadaling tono, ang Vesper Corporation ay umaasa na makipagtulungan sa Atlas Beauty, ang sumisikat na bituin sa Emmerdale. Medyo matagal na. Ngayon na sa wakas ay dumating na ang araw na ito para gawin natin ito. Una, gusto ko ipahayag ang aking mga tao-pusong pasasalamat sa Atlas Beauty. Huminto siya sa kanyang pagsasalita para magbigay ng magalang na tango kay Jessie. Nakangiting sinenyasan siya ni Jessie na nagpapatuloy. Ang pagkilos ay nagpalakas ng kumpiyansa ni Martin. Ipinakita niya ang kanyang mga plano sa disenyo sa screen, at pagkatapos ay nagpatuloy upang ipakita ang mga diskarte sa promosyon, supply chain, at mga marketing channel na nasa isip niya para sa Atlas Beauty. Ang galing niya magsalita at malinaw na hinangaan ng profesionalismo si Jessie, na ang huli ay masigasig na tumatango habang nakikinig. Pagtatanghal ni Martin. Ang mukha ni Caroline ay kasing puti ng sapin, at pinalo niya ang kanyang mga kamao. "Damn it! Ito ang dating forte natin." Walang sinabi si Rebecca kundi ang isang malamig na titig kay Leo, tahimik na idinidirekta ang galit nito sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, naitatag ng Vesper Corporation ang sarili bilang isang korporasyon na may mature at sistematikong proseso ng pagpapatakbo. Ngunit walang bahagi si Martin sa pag-unlad ni Vesper, siya ay lamang isang magnanakaw na sumakay upang bawiin ang lahat ng kaluwalhatian. Nang matapos ni Martin ang kanyang briefing, tumayo si Jessie at nagsimulang pumalakpak. "Magaling." Ang tugon mula sa iba pang mga dumalo ay malinaw na hindi gaanong masigasig, kung ang mainit na palakpakan ay mula sa ang karamihan ng tao ay anumang indikasyon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Martin na mapangiti habang iniisip, "Hindi ko inaasahan na si Jessie ay hayagang suportahan ako sa publiko, ngunit binibigyan niya ako ng lubos na pagpapakita. Ang pera na iyon ay nagastos ng mabuti kung tutuusin. Maraming salamat, Mr. Watson. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig." Tinenyasan silang lahat ni Martin na tumahimik, na may kumikinang na mukha. Bigla niyang nasulyapan sina Caroline at Rebecca. Pumikit siya para makasigurado, saka ngumiti, "Mr. Watson, malamang narinig mo na ang sikat na 316 insidente, di ba?" Namutla ang mukha nina Caroline at Rebecca. Ang iba pang mga kinatawan ay nagsimulang bumulong at nagbibigay sa kanila curious na tingin.
Sa aking naaalala, ito ay isang pangyayari kung saan ang lahat ng mga pabrika ng pagkain na nakalista sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Ford ay iniulat para sa malpractice sa parehong araw, tama. Ang mga negatibong ibinebenta ng ilang kumpanya ng pag-aari ng pamilyang Ford ay may mga isyu sa pagkontrol sa kalidad, na nagreresulta sa mahigit 80 katao ang nalason. Nangyari ito noong ika-16 ng Marso, kaya ang terminong 316 na incident. Mga ad ng Pop Future. Ang mga bulungan ng mga tao ay nagdulot ng malungkot na tingin sa mukha ni Leo. Tumango si Jessie. Yes, I'm vaguely familiar with it. Bakit mo nabanggit? Bakit? Baka sa mukha ni Martin ang pagkadismaya. Bueno, ang mga kinatawa ng kahabag-habag na kumpanya. Responsable para sa 316 na insidente, ay dumalo ngayong gabi. Katapatan at integridad. Yung dalawa. Pangunahing mga prinsipyo ng pagsasagawa ng etikal na negosyo. At ang kumpanyang iyon ay nabigo sa parehong bilang. Ito. Ang aking paniniwala na ang mga mapanlinlang na gawaing tulad niyan ay hindi kailanman dapat pahihintulutan sa ating mga lupon ng negosyo. Mr. Watson, sabi ni Martin, sabay turo kina Rebecca at Caroline. Tiyak na sumasang-ayon ka na ang dalawang pandaraya na iyon. Walang karapatang lumahok sa kaganapan ngayon. Iminumungkahi kong hilingin sa kanila na umalis. Talaga, sabi ni Jessie na nakakunot ang noo. Wala akong ideya na kasali sila. Isang subsidiary sa ilalim ng pamilyang Ford ang nag-apply para sa bidding, at inilagay niya ito sa listahan. Nang walang gaanong iniisip, matagal nang isinara ang mga kumpanya ng pagkain na iyon bago ang mga paglilitis ngayong araw. Biglang-bigla, sina Caroline at Rebecca ay natagpuan ang kanilang sarili sa pagtanggap ng 12-dosenang mga akusasyon. Mga sulyap, sandali lang. Kumanti naman ng putok si Caroline. We were set up. Martin Bailey. How dare you try to suddenly are. Mga pangalan na may ganitong uri ng paninirang puri. Kasinungalingan. Napangisi si Martin. Sa tingin ko, lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang conclusion tungkol sa iyo. Na, sasabihin ko. Sa katunayan, kung ang kapaligiran sa silid ay anumang bagay na dapat madaanan, ang mga pagpapalagay ni Martin ay spot on. Saglit na pinag-isipan ni Jessie ang mga sinabi ni Martin, pagkatapos ay bumaling kina Caroline at Rebecca, paumanhin, ngunit hindi ako papayag na manatili kayong dalawa dito. Mangyaring alisin ang inyong sarili mula sa kaganapang ito. Natigilan si Caroline. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na pupunta sa timog ng ganoon kabilis, at hindi rin niya inaasahan na si Martin. Actually backstab sila ng ganito in public. Sumugod si Rebecca kay Jessie. Mangyaring maniwala sa amin, Mr. Watson, siya pleaded. Hindi kami ang mga salarin sa 316 na incident. Nakaset up na tayo. 80 katao ang dumanas ng pagkalason sa pagkain, at nagsampa ng mga kaso laban sa Ford sa parehong araw. Kahit isang hanggal ay masasabi na may nag-orkestra sa buong pangyayari. Ngunit sa anong dulo? Minsan, ang resulta lang ang mahalaga. Mawawala ang anumang pag-asa para sa tagumpay kung sipin sila ni Jessie ngayon. Pati ang plano nilang Sir si Leo Bayada. Mabibigo ang auction. Umuso si Jessie. Hindi ito para sa talakayan. Napangiti si Martin, natutuwang makitang gumagana na parang alindog ang kanyang plano. Ang mga Ford ay aalisin mula sa kaganapan sa pagbid kung ang mga bagay ay naaayon sa plano. Kung walang pakikipagtulungan sa Atlas Beauty, ito ay magiging imposible para sa mga Ford na muling itatag ang kanilang foothold sa Emmerdale. Sa kabila ng walang humpay na pakiusap nina Caroline at Rebecca, nanatiling hindi natinag si Jessie. Ladies, my decision is final, malamig na sabi ni Jessie. Hindi kami makikipag-ugnayan sa mga organisasyon na may record ng kriminal. Kailangan nating maging mulat sa ating pampublikong imahe. Mangyaring umalis bago ako mapilitan na tumawag. Seguridad.
Tulad ng mga pusa sa isang mainit na bubong ng lata, sina Rebecca at Caroline ay tumingin kay Jessie, at pagkatapos ay papunta kay Martin. Ang entablado. Lumapit si Rebecca kay Martin at nakiusap, Mr. Bailey, talagang nahihirapan ang aming pamilya. Ngayon, maaari mo bang ipakita sa amin ang kanilang kahabagan? Halos hindi na kami nag-scrap ngayon. Noon niya napagtanto ang pinagmulan ng pagtitiwala ni Martin, siya at si Jessie ay kasabwat mula sa simula pa lang. Walang choice si Caroline kundi kumagit din ng bala. Mr. Bailey, ikinalulungkot namin ang lahat. Wow! Hindi ko akalain na makikita ko ang araw. Natuwa si Martin nang makita ang kanyang dating amo at ang kanyang anak na babae. Pagmamakaawa sa kanya ng buong pagpapakumbaba. Wala na akong magagawa. Bahala na si Mr. Watson. You're on your own now. Ang mga salita ni Martin ay agad na nagtulak kina Caroline at Rebecca na mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw Sandali mamaya, sabihin mo sa akin, Mr. Watson. Ikaw ba talaga ang tumatawag ng mga shot sa kaganapang ito? Lahat ng mata ay biglang napunta kay Leo habang naglalakad papunta kina Caroline at Rebecca. Kumunot ang noo ni Jessie. Sino yan? Hindi pa nakikilala ni Jessie si Leo. Natawa si Martin nang makita si Leo. Here comes the big shot, Mr. Watson. Napangisi si Martin. Siya ay isa pang miyembro ng pamilya Ford. Papakasalan niya si Kate Lawson 5 taon na ang nakalilipas, ngunit tumakbo siya. Sa gabi bago ang kasal. Oh, so isa pala siya sa kanila. Sabi ni Jessie. Si Caroline at Rebecca ay parehong nakasimangot kay Leo ngayon. Kung ganoon, dapat mawala din siya, sabi ni Jessie. Damn it, Leo. Sumirit si Rebecca. Papahamak ka lang. Hindi siya pinansin ni Leo at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Jessie. Maliban na lang kung nagkakamali ako, Mr. Watson. Isa ka lang. First round reviewer. So, wala kang karapatang tanggalin ang kahit sinong bidders. Ngumiti si Leo nang may kumpiyansa. Diba? Tama ba? How dare you? Ipinatong ni Jessie ang palad sa mesa. Sa tingin mo hindi ko magagawang hawakan si Ford. Pamilya. Ganun ba? Nanatiling ganap na hindi nabibigla si Leo sa banta ni Jessie. Maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka maaaring magtago, Mr. Watson. Leo. Yumuko at inilapit ang labi sa tenga ni Jessie. Alam ko ang lahat tungkol sa malilim na pakikitungo na nangyayari sa likod. Ang kaganapang ito, Mr. Watson. Kaya baka gusto mong mag-ingat kung sino ang pinagkakaguluhan mo. Habang may bakas ng gulat sa mata ni Jessie, nairita siya at galit na sinabi, kalokohan, tama na. Tulokohang ito. Seguridad, ay escort ang tatlong ito palayo sa lugar. Biglang bumukas ang pinto, at isang malakas at umuugong na boses ang umalangaw-ngaw, gusto ko talagang makita kang sumubok. Mr. Watson. In March Justin kasama ang kanyang mga tao. Kabanata 14 ang kwento ng anghel. Mr. Cox. Nagulat si Jessie sa biglang pagsulpot ni Justin, ngunit mabilis siyang ngumiti at nagtanong. Bakit ka nandito? Ang lahat ng mga tao doon, kabilang si Martin, ay nagpakita ng banayad na pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Parang si Mr. Cox ay narito upang manindigan para kay Leo, naisip nila. Bakit hindi ako dapat nandito? Sabi ni Justin na may mga kislap sa kanyang mata. Hindi ko nais na makaligtaan ito. Opportunity to witness your greatness now, would I? Tinaasan ng kilay ni Justin ang pagbabanta. Hoover. Ngayon mo lang sinusubukang i-kick out. Hindi rin malalaman ni Justin ang tungkol dito kung hindi dahil sa mga lalaking nakatalaga niya dito para mag-observe. Ang kaganapan. Parehong natulala sina Jessie at Martin. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla siyang nagtatanggol. Ang mga Ford. Parehong nabigla sina Rebecca at Caroline. Pareho silang nakatingin ngayon kay Leo nang hindi makapaniwala. Sa kanilang mga mata, iyan ay partikular na binibigkas sa kaso ni Rebecca. Nagulat siya nang maalala niya ang
Figure na nakita niyang naglalakad sa tabi ni Justin. Malabo niyang naalala na nandito si Leo para makipagkita. Isang tao. Nandito kaya siya para makilala si Justin Cox. Ngunit paano ito mangyayari? Ang matalim na titig ni Justin ay pinagpapawisan ng husto si Jessie. Ito ay isang pagkakamali. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Ikaw ang bahala sa auction ngayon, Jessie. Malamig na tiningnan ni Justin si Jessie. Kaya mahalaga na maging kayo. Patas at walang kinikilingan. Malinaw ba ako? Sure, I understand. Maaasahan mo ako, Mr. Cox. Si Caroline at Rebecca ay sumuko na sa kanilang dating ideya nang hindi nila narinig na binanggit ni Justin si Leo. Lahat, at naniniwala na siya ay pumunta dito dahil siya ay isang tao ng prinsipyo. Saka lamang tumango si Justin bilang kasiyahan. Parang may bigla siyang naalala at sinabing, "By the way, ibinento ko ang mga gusaling ito. Hindi na ako ang may-ari, minority shareholder lang ng Atlas. Ang ganda ngayon." Ano? Ang mga salita ni Justin ay katulad ng isang bato na pumupukaw ng 1,000 ripples. Jessie, Martin, at maging si Caroline. At si Rebecca, nagulat. They murmured silently, ibinenta ni Justin. Kanino? Ang halaga ng real estate ng International Commerce Center ay astronomical. Tiyak na nagbibiro ka, Mr. Cox, sabi ni Jessie. Hindi siya makapaniwala. Tumanggi siyang maniwala dito. Mukha ba akong magbibiro tungkol dito? Walang emosyong sabi ni Justin. At para sa iyong kaalaman, ang mamimili. Itinuturing ang sentrong ito bilang isa pang bahagi lamang ng kanyang portfolio ng negosyo. Siya rin ay isang napakabisi na tao at mas gugustuhin na manatiling hindi nagpapakilala. Tinapit ng mahina ni Justin ang balikat ni Jessie bago umalis. Mr. Watson, kailangan pa ba nating umalis? Lumapit si Leo kay Jessie at nakangiting tanong. Humph! Nagkataon lang na dumaan si Mr. Cox at sinagip niya ang iyong mga asno. The Ford. Ang pamilya ay umiwas ng bala sa ngayon. Hindi ito mahalaga. Pero entry pa rin ang Virgil Corporation sa ngayon. Kaganapan. Bumaba si Martin mula sa podium na may pagtatampo sa mukha. Hindi siya makapaniwala sa plano niya. Idiskwalipika ang Fords ay nabigo. Ngunit tulad ng sinabi niya, kahit na mabigyan ng patas na pagkakataon ang mga Ford, saysubog pa rin nila ito. Nagmumuni-muni. Dito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Martin. Nagpatuloy ang bidding. Next up, the Virgil Corporation representing the Ford family, at ubili na anunsyo ni Jessie. Umakyat si Leo sa entablado, walang dala. Nasaan ang proposal mo? Inis na tanong ni Jessie. I don't have any proposal. The flash drive, for that matter, matapat na sagot ni Leo. Ano? Walang proposal. Natigilan ang lahat at saka humagalpak ng tawa sa kwarto. What on earth are you doing here kung wala kang proposal? To waste our valuable time. Bumaba ka na. Huwag kang magpakatanga. Makakalimutan ng pamilyang Ford ang tungkol sa pagbangon mula sa abo gamit ang basurang ito. Ang venue ay sumabog sa magkahalong pangungutya at panunuya. Parehong may ekspresyon sina Jessie at Martin. Dito. Punto. Hindi nila kailangang gumawa ng anumang bagay upang sirain ang Fords, sila ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho ng ng bagay sa kanilang sariling merito. Ang mukha ni Caroline ay kasing putla ng multo, ngunit mahigpit na hinawakan ni Rebecca ang kanyang mga kamay, pinipigilan siyang sinasabi ng isang bagay sa salpok. Pero nagpatuloy si Leo na parang walang narinig. The perfume angle was designed by M.S. Henderson mismo, at ito ay resulta ng maraming pagsusumikap at craftsmanship. Sa makatuwid, naniniwala ako na siya ay may isang napaka-espesipikong ideya sa isip noong siya ay nagdisenyo nito. Ang dahilan kung bakit siya nag-set up ng bidding na ito. Ngayon ay upang makita kung kaninong mga plano ang katugma sa kanya. Nagtawanan ng karamihan sa mga salita ni Leo, na iniisip, sino ang hindi nakakaalam niyan.
Samantala, nakaupo si Lydia at isang matikas na ginoo sa tabi ng bintana sa meeting room sa ika-87 palapag ng International Commerce Center. Ang lalaking nasa tabi niya ay nakasuot ng maayos na suit at Rolex na relo, at casual na humihigop ng isang tasa ng Earl Grey tea. Bagamat hindi mailalarawan na maislan ang kanyang mga tampok sa mukha, mayroon siyang tunay na karisma, at tumingin kasing sariwa ng Daisy. Itinuon niya ang paningin kay Lydia na para bang hinahangaan niya ang isang mahalagang kayamanan. Si Lydia naman ay kanina pa nagmamasid sa live streaming ng bidding sa kanyang laptop na puno ng galit. Pansin. Nang makita niyang umakyat si Leo sa entablado sa ngalan ng pamilya Ford, bahagyang kumunot ang noo niya, at nagdulot ito ng maliit na ripple sa kanyang kung hindi man ay kalmado na loob. Napakaganda mo kapag nagtatrabaho ka. Pinuri siya ng lalaki mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tinulyapan siya ni Lydia at mahinahong sinabi, Peter, gusto kong bumalik sa opisina ko kung wala ka. Iba ang sasabihin. Ang makita mo ang pinakamahalagang bahagi ng aking araw, ibinaba niya ang tasa at ngumiti. Nagyelo ang mukha ni Lydia habang naiinip na sinabi, uulitin ko ito, may asawa na ako at may anak ako. Isa pa, hindi talaga ikaw ang tipo ko. Dahil sa malupit na prangka na pagtanggi ay natigilan si Peter, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katahimikan. Lydia, huwag kang magsinungaling. Sa akin. Inatake ka lang ng isang dirtbag 5 taon na ang nakakaraan. Alam ng lahat sa Emmerdale na hindi mo alam. Magkaroon ng asawa. Ang kanyang sinabi ay tila naantig sa isang masakit na bahagi ni Lydia. Ang kanyang mukha ay naging ganap na malamig. Inalo siya ni Peter sa mas mahinang boses, Lydia, wala akong pakialam na may anak ka. Handa akong tanggapin. Emilia, maging tatay niya. Ang kanyang ama. Lalong nanlamig ang mukha ni Lydia. Sinabi niya, na idiniin ang bawat pantig, paumanhin, ayaw mo. Nararapat sa nararapat. Ang kanyang biological na ama ay bumalik sa bahay. Dahil doon ay lumabas na siya ng meeting room. Naiwang mag-isa si Peter, kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Bumalik si Lydia sa opisina ng presidente, nakatutok ang mata kay Leo sa kanyang laptop. Sabi ng lalaking may mga chiseled features, hindi mo alam ang pagkakaiba ng pabangong angle, na ito, at iba ang katulad nito, ngunit ginagawa ko. Susunod, sasabihin ko sa iyo ang isang kwento tungkol sa isang pabaya, nagkasala. Asawa. Kabanata 15 umuwi. Nakatitig si Lydia sa screen ng kanyang laptop, na puno ng biglaang kaba ang puso niya. Ang sinabi ni Leo ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso ngunit ito ay nagdulot ng labis na pangungutya. Mali ba ang narinig ko? Magkwento ka. Kindergarten ba tayo o ano? Are you hoping to move Mr. Watson with some piece of plagiarized fiction? Simula kailan dumating ang pamilyang Ford sa punto na kailangan nilang gumamit ng mga tulad nito? Nag-convulse ang crowd sa tawa. Medyo naiyak pa nga si Martin mismo, at hinampes niya ang mesa. Ang kanyang kamao, ito ay hindi maaaring maging mas tragically humorous. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao. Subukan ng isang kwento sa isang auction. Ang walang hiyang anak na yan. Namumula ang mukha ni Caroline sa pag-aakalang si Leo lang ang nagpasya. Itapon ang kanilang mga pagsisikap sa ilalim ng boss. Mukha ring nabigla si Rebecca, ngunit hindi siya nagsalita dahil nagpapatuloy pa rin ang bidding. Galit na galit si Jessie sa puntong ito. Enough of this nonsense. Sinisira mo ang buong kaganapan. Iba-iba ang mga tugon ng karamihan. Ang iba sa kanila ay kinukutya si Leo, habang ang iba naman, tulad ni Jessie at Martin, ay natutuwa sa napipintong kahihiyan ng mga Ford. Meron ding mga galit na galit kay Leo para sa pag-sidetrack sa kaganapan. Si Leo naman ay nanatiling kalmado at kalmado. Alam niyang kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang sabihin kung ano ang sinabi niya, dahil alam niyang nanunood siya. 5 taon na ang nakalilipas, dahil sa isang hanay ng mga komplikadong pangyayari, ang lalaking ito ay nakasakit ng isang tao.
Isang babae. Isang mabuting tao. Babae. Isang estranghero. Huminto saglit si Leo. Nagdusa ang babae ng isang masakit na kapalaran dahil sa ginawa niya. Ginawa, at dala-dala pa rin niya ang kasalanang iyon hanggang ngayon. Ay, oo. Nagilty siya, so much so that he may pangako sa sarili. Nangako siyang mamahalin at mamahalin ang babaeng ito habang buhay, kung sakali man. Nagawa ko siyang makilala ulit. Pero ang issue, hindi nila kilala ang isa't isa. The world is a vast place, after all. Mahirap kung hindi. Imposible, upang mahanap ang kanilang paraan pabalik sa isa't isa. Alam ng lalaki ito, syempre. At sa loob ng maraming taon, nagkaroon ito. Naging pinagmula ng kanyang sakit at dalamhati. Ang pagkakasala ay naging kadena sa kanyang puso, na kalaunan. Naging malalim at patuloy na takot. Natatakot siyang hindi na magkaroon ng pagkakataong sabihin sa babae ang kanyang nararamdaman. Kung ano pa rin ang nararamdaman niya para sa kanya. Natatakot siya para sa babaeng ito, na walang alinlangang nagdusa ng husto dahil sa kanya. Mga aksyon. Pero hindi sumuko ang lalaki. Ginawa niyang motibasyon ang takot na iyon. At ang pagganyak na iyon ay nagpasigla. Siya sa nakalipas na 5 taon, dahil paulit-ulit niyang sinabi sa sarili niya na muli niya itong makikita balang araw. 5 years later, bumalik siya. At ang swerte ay nasa kanyang panig, dahil nagawa niyang matunten ang babae. Nang sa wakas ay nakaharap niya ito, nagulat siya nang malaman na nanganak na siya. Isang bata. Anak niya. Nanginginig ang boses ni Leo sa dulo, nabasag ang kanyang kalmadong harapan sa bigat ng kanyang sariling mga salita. Hindi niya binigyan ng apelyido ang bata, dahil umaasa siyang babalik ang kanyang kakilakilabot na asawa. Isang araw at sa wakas ay managot sa kanyang mga aksyon. Ang batang iyon ay isang anghel, at karapat-dapat siyang maging tunay. Ama sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay sa wakas na pagtanto niya kung gaano kagaling ang babaeng ito. Hinding-hindi niya masusuklian ang utang niya sa kanya. Sa ngayon, gusto kong time na magsabi ng paumanhin, sa ngalan ng walang kakayahan na bastard na iyon. Lumingon si Leo sa kamera at sinabi sa nanginginig na boses, I'm so sorry for everything. Walang nakapansin sa patak ng luha na unti-unting tumulo sa kanyang pisngi habang nakayuko. Nabalot ng patay na katahimikan ang silid habang nagtitinginan ang mga tao. Nanlaki ang mata ni Caroline at bangulong, bakit pakiramdam ko, nagbibigay siya ng personal na anekdota. Rebecca scoffed disdainfully, imposible yan. Walang babaeng handang magkaanak ng ganyan. Deadbeat. Sa kanya, ang bata ay ang kanyang anghel, patuloy ni Leo. Ngunit para sa lalaki, ang babae at ang bata ay kanya. Mga anghel. Poprotektahan kanya, sabi ni Leo. Kahit na sa kabayaran ng sarili niyang buhay. Sa loob ng kanyang opisina, isinara ni Lydia ang takip ng kanyang laptop, nanginginig ang kanyang katawan habang nangingibabaw ang kanyang emosyon. Kanya. Hindi nagtagal ay ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang humagulgol, ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa kanyang buhok. Habang umiiyak siya, pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga hikbi, kahit alam niyang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Bastard! Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo lang ang mga bagay na ito. 22 years old pa lang siya nang magkita sila 5 years ago. Noon, siya ay kinidnap kasama si Leo at nauwi sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa kanya. Hindi niya natuklasan na siya ay buntis hanggang sa matapos ang traumatic na pagsubok. Walang nakakaalam kung gaano siya nagpanik noon. Nais niyang magpalaglag, ngunit wala. Ang puso na sundin ito sa huli. Bilang karagdagan, ang kanyang kumpanya ay nasa tamang landas sa oras na iyon, at ito ang naging pinakamadilim at pinakamalungkot na panahon ng kanyang buhay. Wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya. Nagkaroon siya ng mga bangungot, hindi mabilang na mga bangungot. At madalas, natagpuan niya ang sarili niyang umiiyak mag-isa sa gitna ng gabi. May mga pagkakataon pa nga na nahimite siya sa kanyang opisina, dahil sa kanyang buntis na katawan. Hindi nakayanan ng stress ng kanyang trabaho.
Ang kanyang anak na babae ay kanyang anghel, kanya ang lahat. Ito ang totoong kwento sa likod ng bagong pabango na angle. Tinukoy nito ang anak ni Lydia, si Emilia. Bumalik sa bidding venue, ngumuso si Jessie. Tapos ka na bang magsalita? Oo. Nabawi ni Leo ang kanyang kalmado. Kung ganoon, ano pa ang ginagawa mo dyan sa taas? Sigaw ni Jessie. Natauhan din ng iba at tumalon dito. Ito ay hindi isang masamang piraso ng fiksyon. Sa tingin ko maaari kang kumita ng kaunting baon sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa kalye. Tao, kinailangan niyang ibulalas ang drivel na iyon para lang makakuha ng kaunting simpatiya. Ano ito? Isang TED Talk. Panipi tuldok panipi. Sa gitna ng panunuya, dahan-daang bumaba ng stage si Leo. Nakakahiya, sabi ni Caroline na may malungkot na ekspresyon, na nag-iisip, ang aming pamilya ay talagang gumawa ng kasaysayan. Ikinwento ang plot ng ilang love drama sa isang seryosong kompetisyon sa negosyo. Kami ang magiging pinakamalaking katatawanan sa Emmerdale pagkatapos nito. Biglang lumapit si Martin at nanunuya, "Hoy, Mrs. Ford, bakit ka nagtanong ng walang kwenta?" Umakyat sa entablado. Hindi kaya alam mo na hindi ka mananalo, kaya nagpasya kang lumabas na may kasamang A. Putok. Ang mukha ni Rebecca ay kasing itim ng karbon. Tinitigan niya ng masama si Leo at nagsisi rin sa desisyon niyang hayaan. Siya ang humawak ng presentation kanina. Naisip niya na si Leo ay magbibigay ng ilang ropey overview sa kanilang proposal, ngunit gagawin niya. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang isang bagay na katawa-tawa. Pumunta si Jessie sa entablado at sinabing, "Ladies and gentlemen, let's call it a day. All of your proposals, with isang malinaw na exception, ay handa ng husto." Ang buong audience ay humagalpak ng tawa, iniisip, I wonder kung sino ang tinutukoy niya. Na-shortlist ko na ang mga kandidatong nakapasa sa initial review at ipiprint ko ito mamaya para Ms. Henderson na magbasa. Iaanunsyo niya ang final winner sa 2 PM bukas ng hapon. Nang matapos ang bidding ay sunod-sunod na umalis ang mga dumalo. Aalis na rin si Leo pero pinigilan siya ni Caroline sa entrance ng International Commerce. Gitna. Leo, tumigil ka nga dyan. Tumigil si Leo at tumalikod. May iba pa ba? She sneered in fury, madali para sa iyo na sabihin iyon. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi kami na shortlist. Dahil sa iyo. Postahan ka na sasabihin ko kay Dad ang tungkol dito. Ikaw talaga ang salot ng pamilya namin. Nagkibit balikat si Leo at sinabing, whatever. Natigilan si Caroline dahil sa walang kwentang tugon. Caroline, never mind him. Patay na siya sa atin ngayon. Malamig na tiningnan ni Rebecca si Leo, saka siya hinayla. Anak na babae sa isang kotse at sila ay umalis kaagad. Ang sasakyan ay dumaan at isang malaking ulap ng alikabok ang bumangon sa gilid nito. Gumawa ng ilang hakbang si Leo para maiwasang makuha. Nadungisan. Pagdilim ng araw, lumalamig ang hangin. Akmang magpapara si Leo ng taxi, may humantong isa pang sasakyan sa harap niya. Bumaba ang bintana para makita ang isang maganda ngunit malamig na mukha. Bagamat nagkita na sila kanina, nabighani pa rin si Leo sa kanyang kagandahan. Lydia. Nagtatakang tanong niya. Dad? Isang cute na maliit na batang babae ang yumuko sa likurang upuan at tinawag si Leo. Pumasok ka na sa kotse, malamig na sabi ni Lydia. Saan tayo pupunta? Parang tambol ang pintig ng puso ni Leo. Ibinuko ni Lydia ang mapupulang labi at sinabi ang salitang matagal na niyang gustong marinig. Bahay. Kabanata 16 ang resulta. Sa sandaling umuwi sina Caroline at Rebecca, ang iba pang miyembro ng pamilya na naghihintay. May sakit na hininga sa sala bumangon. How did it go? May chance ba tayong makalusot? Isang bagsak na buntong hininga ang pinakawala ni Rebecca ngunit wala nang ibang sinabi. Masasabi ni Jonathan sa isang sulyap na may mali. Caroline. Kinakabahan niyang sabi. Tono. Hindi naging maganda, di ba? Inilibot ni Caroline ang kanyang mga mata.
It's all Leo's fault. He screwed things up completely. And now we've just maging katatawanan sa buong kaganapan. Baka sa mukha ni William ang pag-aalala. Leo, what on earth did he did? Nasaan na siya? Siya ba? Sige. Why are you acting concerned about him? He was there to sabotage our plan. Caroline tanghali. Ikinukwento ang buong kwento sa lahat, pinalalaki ang mga detalye para paggandahin ang mga bagay-bagay. Lagi namang si Leo ang may kasalanan. Bakit parang ipis na ayaw mamatay? Kasalanan niya ang lahat kung bakit kami pinabagsak ng mga gangster ng Lawson 5 years back. At ngayon, eto na naman siya, sinisira na naman ang mga plano namin. Bakit hindi tayo makapagpahinga sa kanya? Enough is enough. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Panipi tuldok panipi. Biglang umalangaw-ngaw ang mga sumpa. Si William lang ang walang sinabi. Tahimik siyang naupo doon na hindi maipaliwanag ang tingin sa kanya. Bukha. Talaga ba? Tanong niya, pambasag ng kanyang katahimikan. Siya ba talaga ang sumire sa mga plano natin? Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Kumpiyansa na gumanti si Rebecca. Sinore niya ang pagkakataon natin. Dapat. Itakwil. Umalangaw-ngaw ang lahat bilang pagsang-ayon. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Ganun din. Isang mapang-asar na tingin ang kumalat sa mukha ni Rebecca. Gusto ng lahat na mawala si Leo, William, naisip niya. Bilang ang pinuno ng pamilya, tiyak na hindi mo papansinin ang kagustuhan ng iyong sariling kamag-anak. Tahimik. Sigaw ni William, pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay at nahulog sa panibagong katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, binasag ni William ang kanyang katahimikan. Masyado pang maaga para magkaroon tayo ng ganitong diskusyon. Pumunta sa venue kasama sina Caroline at Rebecca bukas. Mag-uusap tayo pagkatapos nito. Salamat sa lahat ng pumunta. Umakyat si William, naiwan sina Rebecca at Caroline sa likod na may tulalang mga mukha. Masasabi nilang sinusubukan pa rin ni William na ipagtanggol si Leo. Isang madilim na tingin ang nabuo sa mukha ni Rebecca. Maghintay pa tayo ng isang araw na lumipas, kung ganoon. Gusto kong marinig kung ano kailangan niyang sabihin kapag lumabas na ang resulta bukas. Pinaandar ni Lydia ang kotse sa isang high-end na residential area na tinatawag na Violet Residences. Ipinarode niya ang kotse sa garahe, binuksan ang pinto, at sinabing, pasok. Mga ad ng Pub Future. Salamat. Pumasok si Leo na may milyong pag-iisip na umiikot sa kanyang isipan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa bahay ng isang babae sa loob ng 5 taon. Hindi lang basta bahay ng babae, kundi ang bahay ng babaeng minahal at namimiss niya sa loob ng 5 taon. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya excited o kinakabahan. Nakatulog si Emilia pagkatapos kumain kahit wala pang 9 p.m. Nang walang-walang tigil na pagdaldal ni Emilia, naging lubhang awkward sina Leo at Lydia sa isa't isa. Si Lydia, sa partikular, ay lubos na teritoryo. Hindi pa siya nag-imbite ng isang lalaki sa kanyang tahanan noon pa man. Si Leo, isang lalaking kakakilala lang niya. Kahit na siya ang kanyang asawa at ang ama ng kanyang anak na babae, siya ay teknikal na isang estranghero sa puntong ito. Sa huli, sinira ni Leo ang yelo. Akala ko hindi mo ako papansinin, sabi niya na may pilit na ngiti. Ang tanong nito na ikinagulat ni Lydia. Ayaw mong pumunta dito. Hindi. Mabilis na ikinaway ni Leo ang kanyang kamay. Hindi naman. Nagulat lang ako, yun lang. Bakit hindi ka lumaban kanina? Tanong ni Lydia sa malamig na tono. Pagkatapos ay humigop siya ng tsaa at sinabing, Leo Cohen. Isang ulila na pinalaki ni William Ford. Ang pagkabata. Syota ni Caroline Ford, anak ni William. Napilitan kang pakasalan si Kate Lawson 5 taon na ang nakakaraan. Noong ang pamilya Ford ay nahaharap sa isang krisis sa pananalapi, ngunit tumakas ka sa bisperas ng araw ng iyong kasal. Tapos nawala ka ng 5 buong taon. Nakuha ko na ba ang diwa ng mga bagay-bagay?
May tumingin ka ba sa background ko? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leo. Nanatiling kalmado at tahimik ang ekspresyon ni Lydia nang sumunod na siyang magsalita. Mas gusto ko ang pariralang pagpunta sa Know You Better. Saglit siyang pinag-aralan ni Lydia. Sana mas maging matapang pa si Emilia kaysa doon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Hindi siya nanlaban hindi dahil wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ngunit dahil ang pakikipaglaban ay makasisira sa kanyang mga plano. Aakyat na ako, sabi ni Lydia. Lydia. Agad namang tumayo si Leo. Ilang sandali, nag-alinlangan siya. Paano? Kumusta ang nakaraan mo? 5 taon. Tumigil sandali si Lydia. Naging okay lang ako. Tumingin si Leo sa likod niya at sinabing, I'm sorry. Nanginginig ang katawan ni Lydia. Agad niyang iniwas ang kanyang ulo, iniiwasan niyang makipag-eye contact kay Leo. I'm guessing narinig mo lahat ng sinabi ko kanina, sabi ni Leo. I mean every word I said. Every single word. Napabuntong hininga si Leo. For the past years, I've lived my life in remorse. Nagsisi ako na hindi ako nakarating. See you? To be there for you and Emilia. Leo cleared his throat. I could tell you what I've been. Ginagawa sa nakalipas na 5 taon, kung gusto mo. Nang tumahimik si Lydia, kinuha niya iyon bilang senyales para magpatuloy. Tumali ako sa hukbo dahil gusto kong makakuha. Ang lakas na protektahan kayong dalawa nung bumalik ako. May mga bagay na hindi dapat sa inyong dalawa. Magkabalikat kayo. Agad tumakbo si Lydia sa itaas na parang takot na kuneho. Bang! Padubog niyang isinara ang pinto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Leo. Nag-inat siya bago nagretiro sa guest room para magdamag. Maagang nagising si Leo kinaumagahan. Bagamat nagretiro na siya sa hukbo, nananatili pa rin ang ugali ng isang sundalo, na gumising ng 6:00 umaga. Nakapagtataka, mas maagang nagising sina Lydia at Emilia. Agad na ibinuko ni Emilia ang kanyang mga braso nang makita si Leo na naglalakad palabas ng silid. Tay, yakapin mo ako. Bahagyang naiinggit si Lydia. 5 taon ko na si Emilia, naisip niya. Ngunit hindi siya kailanman napakaklingi sa akin. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Lydia si Emilia sa kindergarten, na nagbibigay ng oras kay Leo para sa kanyang sarili, isang bihirang pangyayari. Biglang tumunog ang phone niya. Si Nadine iyon. Magalang niyang sinabi, Mr. Cohen, nalaman ko kung ano ang hiniling mo. Martin Bailey, General Manager ng Vesper Corporation, ay talagang nakikibahagi sa maraming ilegal na aktibidad nitong mga nakaraang taon. Kahit sino sa kanila. Sapat na upang maikulong siya sa loob ng maraming taon. I'll leave everything to you. Then, he said in a flat tone. Yes, sir, sabi ni Nadine. Pumasok si Leo sa bidding venue sa ganap na 2:00 ng hapon. Nandoon na ang iba. Ang ikinagulat ni Leo ay naruroon din si William, kahit na tila nababalisa siya. Nakangiting naglakad si Martin. Well. Kung hindi ito ang master storyteller, Leo Cohen. Siya. Nag-smirk. Anong mga kwento ang i-regal mo sa amin ngayon? Ang kanyang booming voice ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Marami ang natawa sa kanyang sinabi. Leo. Biglang may narinig na pamilyar na boses sa tenga niya. Lumingon siya at nakita si William na naglalakad kasama sina Caroline at Rebecca. Pumuso si Caroline. You have some nerve showing your face here again after what you pulled. Kahapon. Hindi siya pinansin ni Leo at nakangiting binati si William. Iwasan mo ang paninigarilyo, itay, masama para sa iyo. Kalusugan. Ngumiti naman si William at sabay na itinapon ang kanyang sigarilyo. Okay. No more smoking. Leo, I heard it. Ikaw ba ang nagpagaling sa akin? Wala yun, sabi ni Leo. Gustong itanong ni William kung ano ang ginagawa ni Leo sa nakalipas na 5 taon, ngunit bigla niyang naalala. Something at naging gloomy na naman ang ekspresyon niya. Anong meron, Dad?
Tanong ni Leo. Bumantong hininga si William at sinabing, "It's the bidding." Leo. I know you mean well, but what you did yesterday. Hindi ang paraan para gawin iyon. Ngumiti si Leo at hindi man lang nag-alala. Dad, may tiwala ka ba sa akin? Hindi sigurado si William kung bakit ito tinanong ni Leo ngunit tumango pa rin siya. Of course, I do. Pinigyan siya ni Leo ng isang nakakapanatag na ngiti. Then, please have some patience. I won't do any harm to our pamilya. Habang nag-uusap sila, isang magandang babae ang pumunta sa entablado at sinundan siya ni Jessie na parang masunurin. Sidekick. Inanunsyo ng babae, "Hello everyone, I'm Rachel Ward, Secretary of the President's Office. Today, iaanunsyo ko ang mga resulta ng bidding para sa kaganapan kahapon." Kabanata 17 Isang mata para sa isang mata. Biglang tumahimik ang venue. Palihim na tumango si Jessie, na nakatayo sa likuran ni Rachel, kay Martin. Sa tulong ni Jessie, siguradong magiging partner ako, naisip niya sabay buntong hininga. Sa isang umaasam na saloobin, inayos ni Martin ang kanyang damit, inayos ang kanyang kurbata, at inihanda ang kanyang sarili. Kung ano ang mangyayari. Kinabahan si William na pinagpapawisan ang kanyang mga kamay, kung natalo sila sa bid ngayon, gagawin ng pamilyang Ford. Tapos na for sure. Ngunit pagkatapos ng ginawa ni Leo kahapon, malamang na bumagsak sa zero ang kanilang success rate. Inihayag ni Rachel na may ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ng mabigat na pagsasaalang-alang, Ms. Henderson. Sa wakas ay pumili ng isang kumpanya bilang aming magiging kasosyo. Ito ay hinintay ng lahat ang desisyon ng may halong hininga. Malumanay na umaalis si Martin sa kanyang kinauupuan. Virgil Corporation na kahit sa pamilyang Ford. Sabi ni Rachel pagkatapos ng ilang sandali. Bigyan natin silang lahat ng mainit. Masigabong palakpakan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Walang boses, walang bulong, at walang tiyak na palakpakan, isang nakakabinging katahimikan lamang ang napuno. Ang silid. Tulad ng halos lahat ng iba pang dumalo, si Martin ay nagyelo sa lugar na parang isang estatwa. Paano nila nagawang gawin ito? Nagulat din si William, kahit na ang kanyang sorpresa ay napalitan ng lumalagong kaginhawahan. Si Caroline at Rebecca ay parang nakakita lang ng multo. Si Leo naman ay confident na nakangiti na para bang lahat ay naayon sa plano. Oras na para umakyat sa entablado, Dad, sabi ni Leo, tinapot ang kamay ni William. Napamulat si William sa kanyang pagkatulala. We did it, nauutil niyang sabi. Umakyat siya sa entablado at nakipagkamay kay Rachel, biglang mukhang bata ng 10 taon. Hindi, tumanggi akong tanggapin ito. Sa ibaba ng stage, bumangon si Martin, namumula ang mukha sa galit. Ito ay hindi patas. Paano sila maaaring ituring na mga lehitimong nanalo? Talaga, Miss Ward? May mali ba? Tanong ni Jessie habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Naghanda ako ng listahan ng kandidato at iniabot ito kay Ms. Henderson kahapon, naisip niya. Kahit ako. Mahigpit na inirerekomenda ang Vesper Corporation para sa bid. Wala lang sa listahan ko ang pamilya Ford. Paano? Sila kaya ang nanalo? Naging malamig ang tingin ni Rachel at matigas ang tono nito. Ito na ang huling desisyon ni Ms. Henderson. Ikaw ba? Mga ad ng Pop Future. Pagtatanong sa kanyang paghatol. No? How could I? Mukhang takot na takot si Jessie. Si Rachel ay muling tumingin kay Martin at sinabing, hindi niya pinili ang Vesper Corporation dahil ikaw. Nabigo na matugunan ang pamantayan, syempre. Ano ang nakakapagtaka sa desisyong iyon? Kung magbubuga ka ng kalokohan. Ganyan na naman, aasahan mo ang liham ng abogado mula sa amin. Ang paninirang puri ay isang bagay na lubos nating tinatanggap. Seryoso. Liham ng abogado. Pinagpawisan si Martin. Tiyak na magagawa iyon ni Beauty. Kahit na ang Vesper Corporation ay isang malaking kumpanya, ito ay wala kahit saan malapit sa antas ng impluwensya ng Atlas Beauty.
Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang mga opisyal ay pinamumunuan ng isang masungit na babaeng opisyal na may maikling buhok. Ipinakita niya ang kanyang badge, ang kanyang matalas na mata ay iniskan ang silid. Ako si Sandra Johnson mula sa Emmerdale. Kagawaran ng pulisya. Sinong individual dito si Martin Bailey? Ang pagdating ng mga opisyal ay nagpagulo sa lahat. Kahit na si Rachel, na siyang namamahala sa araw na ito. Pangyayari, ay inaasahan na ang mga awtoridad ay lalabas. Dahil sa takot, tumayo si Martin na nanginginig ang mga paa. Iyan. Ako iyon. May mali ba? Lumapit si Sandra kay Martin at agad siyang pinusasan. Martin Bailey, naaresto ka. Hinala ng money laundering at pandaraya. May karapatan kang manahimik. Kahit anong sabihin mo pwede at ay gagamitin laban sa iyo sa korte ng batas. Ano? Nagpanik si Martin. Tiyak na ito ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan, opisyal. Wala akong ginawa. Mali. Like I said, you have the right to remain silent. Please escort Mr. Bailey out of the building. Nagulat na ang mga tao nang manalo ang Ford sa bid, ngayon ay isang belo ng mga anino ang bomb alot sa kanila bilang. Tinala si Martin. Walang sapat na hanggal na maniwala na nagkataon lamang na natalo si Martin sa bid at naaresto. Sa parehong araw, may malinaw na nagpoprotekta sa mga Ford. Sa pag-iisip na iyon, maraming mga dumalo ang wala ng pagnanais na magtagal. Nagmamadali silang umalis bawat isa. Sunod-sunod. Bumalik si Rachel kay Jesse at sinabing, Ms. Henderson is waiting for you. Bumilis ang tibok ng puso ni Jesse. Kinakabahan niyang tanong, pwede ko bang itanong kung bakit? Gumisi si Rachel. Hindi masyadong gusto ni Ms. Henderson ang Vesper Corporation, pero tinutulungan mo. Mga ad ng Pop Future. Sa kanila, ito man ay sinadya o kung hindi man. Ano sa tingin mo? Namutla agad ang mukha ni Jesse. Tumalikod si Rachel at may inabot na mga dokumento kay William. Ito ang kontrata na nagbabalangkas sa atin. Pakikipagtulungan. Mangyaring bigyan ito ng masusing pagsusuri. Kung sumasang-ayon ka sa lahat, mangyaring lagdaan dito. Sige. Nagpasalamat si William sa kontrata at pinag-aralan ito. Pagkatapos niyang kumpirmahin ang mga detalye, siya. Pinirmahan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay ibinalik niya kay Rachel ang isang pinirmahang kopya at sinabing, Miss Ward, maraming salamat. Tanungin mo si Ms. Henderson kung okay lang na maghapunan ngayong gabi, para ipagdiwang ang ating bagong business partnership. I'm sorry, Mr. Ford. Napaka-busy ni Ms. Henderson ngayon, pagtanggi ni Rachel na may kasamang ngiti ng paumanhin. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo na tahimik na nakaupo sa ilalim ng entablado, at sinabing, maaari kang magpasalamat kay Mr. Cohen sa halip, kung kailangan mong magpasalamat sa isang tao. Sina William, Rebecca, at Caroline ay sabay-sabay na tumangala kay Leo. Inasahan naming makipagtulungan sa iyo. Nakipagkamay si Rachel kay William at umalis, iniwan ang tatlo. Naguguluhan sila. Tell me, Leo, sabi ni William sa seryosong tono. Paano mo nagawang ilabas ito? Hindi pa nakaka-recover sina Caroline at Rebecca sa pagkabigla, dahil mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa paniwalaan iyon. Pananagutan ni Leo ang kanilang magandang kapalaran. Nagkibit balikat si Leo at sinabing, si Ms. Henderson siguro na-touch sa aking munting hikbi na kwento. Panipi tuldok panipi. Namula sa galit sina Caroline at Rebecca sa matulis na pahayag na iyon. Sila ang nangungutya sa kanya dahil sa kwentong iyon kanina. Ngayong nanalo na si Leo sa bid. Kanila, napilitan silang kainin ang kanilang mga salita. Ngunit hindi iyon mahalaga ngayon. Tawa ng tawa si William, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Magaling, Leo. Tama ako sa iyo noon pa man. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rebecca, pumunta ka at mag-book ng hapunan ng pamilya sa restaurant na iyon na kinagigiliwan nating lahat. This is a big day. Para sa atin. Dapat nating ipagdiwang ang gayong mga sandali ng kawalang sigla. Okay?
Okay. Pilit na ngumiti si Rebecca at inilabas ang kanyang phone, ready to book a table. Sige, papasa ako, sabi ni Leo. Ako ay persona non grata, remember. Ginawa iyon ni Caroline at Rebecca. Malinaw kahapon. Kaya dapat na akong umalis. With that, he strode out of the venue while Caroline and Rebecca glared daggers at him. Damn you, Leo. Naisip ni Caroline. Tinasadya mo to. B. Isang malakas na sampal sa kanyang pisngi ang mabilis na nagwakas sa pag-iisip ni Caroline. Tumangala siya at nakita ang hitsura ng galit. Mukha ni William. You foolish girl, ay tenggal ni William. Anong ginawa mo? Sino ka para sabihing wala na si Leo? Ng pamilya. Kabanata 18 nakakalokang balita. Natigilan si Caroline dahil sa sampal. Dad, paano mo ako nataman? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Di Dad. How could you? How could you hit ako? Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama, na kahit kailan ay hindi pa siya tinutukan ng daliri mula noong siya ay bata pa. Sasampalin siya ng ganito. Baliw ka ba? Sigaw ni Rebecca. Anak mo siya. Hinawakan niya ang braso ni William, ngunit si William. Mabilis na nakalaya. Inispoil mo siya sa lahat ng mga taon na ito, sabi ni William. Kaya pala ang sama ng ugali niya. Tignan mo. Ako. Wala kang pakialam sa ginagawa mo. Magmakaawa. Pakiusap. Kahit ano. Ibalik mo na lang si Leo. Tandaan lamang na ang lahat ay salamat. Sa kanya na may ipagdiwang tayo ngayon. With that, galit siyang lumabas ng venue. Sina Caroline at Rebecca ay nagbahagi ng tingin sa isa't isa, malungkot ang kanilang mga mukha. Sinabi ko talaga kay Leo na mag-fuck off, naisip ni Caroline. Ano ba ang dapat kong sabihin para makuha siya? Bumalik. Forget it, Mom. Hindi ko ginagawa. Angal ni Caroline, idiniin ang palad sa namamagang pisngi. Alam kung ano ang nakataya, hinawakan ni Rebecca ang kamay ng kanyang anak at tinitigan siya ng nagsusumamong tingin. Hindi ko. Gusto rin ito, ngunit wala tayong pagpipilian, Caroline. Ang lowlife na iyon ay talagang nakatulong sa amin na manalo sa bid. Ganoon karami. Hindi maaaring magduda. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kaswert. Walang magandang maidudulot sa atin ang pag-antagonize sa kanya. Noon pa man ay mahina ang iyong ama gaya ni Leo. Nag-aalala. Tingnan mo, sa ngayon kailangan nating sundin ang kagustuhan ng iyong ama at iuwi si Leo. Kukunin natin siya. Sa susunod na magkamali siya, okay. Ipapako natin siya sa wakas, maniwala ka sa akin. Kumbinsido si Caroline. Sige, malungkot na sabi niya. Lumabas sila ng International Commerce Center para hanapin si Leo, pero nakaalis na ito. Dinial ni Caroline ang numero ni Leo ngunit dumiretso ang tawag sa voicemail, ang numero na iyong nadial ay hindi magagamit. Mangyaring mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng tono. Inis na inihakbang ni Caroline ang kanyang mga paa. Og! Galit ako sa lalaking ito. Samantala, isang itim na Rolls-Royce ang maayos na nagmamaneho sa kalsada sa gitna ng trapiko, habang ang isa naman gumawa ng paraan ng mga sasakyan para dito. Nakapikit si Leo sa upuan sa likod. Magalang na ulat ni Nadine habang nagmamaneho, Mr. Cohen, ipinagtapat ni Martin Bailey ang lahat, kabilang ang pagbebenta ng mga komersyal na lihim na pag-aari sa Vesper Corporation sa ibang mga partido. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng katibayan, ang pamilya Lawson ay hindi maaaring isangkot. I see. Mahinang sagot ni Leo. Hindi niya inaasahan na pabagsakin si Kate kasama si Martin noong una. After a moment of doubt, he asked, kumusta ang kasal? Sagot ni Nadine, as per your instructions, we've anonymously informed all the prestihiyosong upper class pamilya sa Emmerdale. Handa na ang lahat maliban sa singsing sa kasal. Magkakaroon ng auction sa Riverside Club ng The Lawson family mamayang alas 6 ng gabi. Isa sa mga bagay ang pinakamalaki at pinakamarami.
Mamahaling singsing na brilyante sa mga lugar ng Salton, Windham, at New Queensland. Naningkit ang mga mata ni Leo at sinabing, dalhin mo ako sa Riverside Club. Pagsapit ng gabi, ang Riverside Club. Mga ad ng pub future. Kumikinang ang mga ilaw na parang mga beacon sa dapit hapon. Tahimik na huminto ang isang itim na Rolls-Royce sa parking lot. Ang paradahan ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling sasakyan, karamihan sa mga ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Gayunpaman, namutla sila kumpara sa kotse ni Leo. Masasabi ng isa sa isang sulyap na ang Rolls-Royce ay isang custom built. Tanging ang pinakapiling tao. Maaaring gawin ito. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matangkad at makapangyarihang binata na nakasot. Ito ay walang iba kundi si Leo. Nagpalit si Nadine ng itim at walang strap na evening gown. Ang damit ay lalong nagpamukha sa kanya. Pambabae at bahagyang hindi nagbabanta. You look beautiful in that outfit, nakangiting sabi ni Leo. Namula agad ang mukha ni Nadine habang pino at mapagmahal na sulyap sa kanya. Pinadalhan niya siya ng A. Mapagmahal na sulyap, bagamat palihim niyang ginawa. Miss Moore? Nandito ka na pala. Lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakangiting bumati. Naghihintay ako. Para sa iyo. Manam, sagot ni Nadine sa kanyang usual coolness. Magsasalita pa sana ang lalaki, pero bigla niyang nakita si Leo na nakatayo sa tabi ni Nadine. Siya. Gulat na tanong, ikaw dapat ang may hawak, di ba? Sino ka? Hindi siya kilala ni Leo. Ngumiti ang lalaki. Ako si Alan Russell, pero Alan na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang middleman na bumili ng International Commerce Center sa ngalan mo. Ito ay isang maliit na tanda upang ipakita ang aking paggalang. Sa kabutihang palad, walang ibang naruroon upang marinig ang kanyang sinabi nito, kung narinig ng mga tao na ang pinakamayaman. Lalaki sa Emmerdale ay yumuyuko at kumakamot sa isang kamag-anak na hindi kilalang pagdating sa lungsod, ito ay tiyak. Gawin ang mga headline. Tumango si Leo. Anong background mo? Miyembro ako ng Kingston Chamber of Commerce, mahinhin na sabi ni Alan. Kingston Chamber of Commerce. Nag-isip sandali si Leo at saka naalala na isa pala iyon. Asosasyong itinatag ni Commerce Maestro, isa sa 7 maestros ng Winbury. Ang 7 maestro ng Winbury ay pawang mga pinuno sa kani-kanilang larangan. Pinansagan silang ang maestro dahil sa kanilang napakahusay na kakayahan sa mundo ng negosyo. Ang walang nakakaalam ay silang lahat. Nakatanggap ng tulong mula sa isang tao sa iba't ibang mga punto, Leo Cohen. Mr. Cohen, nagpareserba ako ng pinakamagandang pribadong silid para sa iyo. Kung mayroong anumang lugar na gusto mo, mangyaring huwag mag-atubiling. Sabihin mo sa akin, sabi ni Alan, tinapik ang sarili sa dibdib. No need, mahinang sabi ni Leo. I don't need your money. But I do you to bid for me. Awkward na ngumiti si Alan at sinabing, sure. Nakarating sila sa isang pribadong kahon sa itaas. Nakikita ng mga tao sa loob kung ano ang nangyayari sa labas. Ang one-way na salamin na hindi nakikita ng mga nasa labas. Maraming hindi mabibili na kayamanan ang dinala sa platform ng auction, at sunod-sunod na nagbid ang mga mayayamang mga ngalakal. Isa pa, lumilikha ng mataong kapaligiran. Tahimik lang si Leo sa buong biyahe dahil hindi pa lumalabas ang hinihintay niya. Susunod, ito ay isang Weirland diamond na tinatawag na Tears of Venus. Ito ay 5 carats, at ang panimulang presyo ay 10 milyong dolyar. Sa putok ng martilyo, iminulat agad ni Leo ang kanyang mga mata, sinulyapan si Alan, at inilahad ang 2 daliri. Naintindihan naman agad ni Alan at ipinasok ang presyo. Room number 0, 20 milyon. Sa sandaling ipahayag ang presyo na ito, ang lugar ay nahulog sa ganap na katahimikan. Nagtaka ang mga tao, napaka-determinado ba ng bidder na manalo sa pamamagitan ng pagdedouble sa presyo ng maaga. Biglang may narinig pang flat voice, 25 milyon. Room number 8, 25 milyon. Pagkatapos ay iniunat ni Leo ang 3 daliri.
Agad na tinawag ni Alan ang bid, 30 milyon. 350 milyon. Muling tumunog ang parehong boses. Mas malamig ang tingin ni Leo at nagtanong, sino ang nasa room no? 8. Pumunta siya rito para kunin ang Tears of Venus ngayong gabi, at sa gayon ay hindi siya papayagan ng iba na pahinin siya. Sumagot si Alan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, si Peter Lawson siguro, ang panganay na anak ng Lawson. Pamilya. Interesado rin siya sa singsing na ito, at gusto niyang makuha ito para sa babaeng gusto niya. Nanatiling walang pakialam si Leo at sinulyapan si Nadine. She nodded, then entered a price, 100 million. Sa isang iglap, nataranta ang auctioneer at sumigaw, wow, ang room number 0 ay nagbibid ng 100 milyon. Meron ba? Sinong gustong magbid ng mas mataas? Hindi na umalangaw-ngaw ang boses na iyon sa pagkakataong ito. 100 million? Going once, going twice, sold. Pinalo ng auctioneer ang bid at sinabing, congratulations. Ang Tears of Venus ay papunta sa room no. 0. Sa pamamagitan ng mahalagang bagay na nakasecure sa kanyang bulsa, hindi na nagtagal si Leo at diretsyong lumabas ng silid. Wala naman talaga siyang pakialam dito kundi ang singsing. Sa loob ng silid number 8, ang mukha ni Peter ay nagtatampo. Talagang nakakahiya para sa kanya na tanggihan ang isang bagay na gusto niya sa kanyang sariling lugar. Who the hell is in room no? 0. Masungit na tanong niya. Pawis na pawis ang manager ng Riverside Club at sumagot kaagad, Mr. Lawson, naniniwala akong ito ay si Alan Russell, ang pinakamayamang tao sa Emmerdale. Kaagad, ang mga mata ni Peter ay napuno ng nagngangalit na galit. Alan Russell. Kaya ikaw ang sumusubok na manligaw. Kasama ko. Magdamag, ang balita na isang misteryosong mayaman ang nanalo ng Tears of Venus, sa abot langit na presyo na 100 milyon mula sa Riverside Club auction na kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ang lahat ay interesado sa pagkakakilanlan ng mayamang milyonaryo na ito ay gumastos ng malaki sa isang lamang pagkanta. Si Alan Russell ang humarang sa akin. Hinampis ni Peter ang mesa at galit na sabi sa Lawson Group. Punong tanggapan. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang babae na kasing ganda ng isang painting. Nakasuot siya ng professional suit. At isang mahinang ngiti, ngunit bahagya nitong tinakpan ang mapanlinlang na tingin na kanyang isinuot sa ilalim. Sinabi niya, hindi mangangahas si Alan na kalabanan ka ng mag-isa. Nagtatakang tanong ni Peter, are you saying? Ngumiti si Kate, ngunit pagkatapos ay kumuha ng isang napakagandang imbitasyon sa kasal at ibinigay ito kay Peter. Sabi niya, ikaw ay pupunta sa misteryosong kasal na ito sa ngalan ng aming pamilya. Siguraduhing ibigay sa ikakasal ang pinakamainit na pakiramdam sa aming ngalan. Kabanata 11 ang kasal. Sa nakalipas na 3 araw, ilang may kaya na pamilya kay Emmerdale ang tumanggap ng hindi kilalang kasal. Mga imbitasyon. Nakapagtataka, naimbitahan din ang mga Ford. Nang matanggap nila ang mga ito, nagulat ang lahat. Kaninong kasal ito? Bakit walang pangalan? Paulit-ulit na binaliktad ni Jonathan ang imbitasyon. Tinitigan ni Rebecca ang invitation card na may kumikinang na mga mata at sinabing, hindi ko alam kung kaninong kasal ito. Ngunit ito ay gaganapin sa Oceania, ang pinakamarangyang cruise restaurant sa Emmerdale. Isang table doon. Hindi nang humigit kumulang $15,000. Ang mag-asawang iyon ay dapat na ilang mga low-key billionaires kung hawak nila ang mga ito. Kasal sa lugar na iyon. Gumuso si William at sinabing, Humph. Maikli ka pa rin gaya ng dati. Maaaring totoo na ang pares na ito nang. Ang mga bagong kasal ay hindi pangkaraniwang tao, ngunit bakit hindi tayo partikular na inanyayahan? Ang aming pamilya ay nasa downturn hanggang kailan lang. Ang sinabi ni William ay sumambulat ng ilang bula. Nagsimula na rin silang magtaka, tama ka. The upper class. Ang mga pamilya kay Emmerdale ay natural na maiimbitahan, ngunit bakit nakatanggap din kami ng isa? Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Caroline.
Inilabas niya ang pahayagan mula sa 3 araw na nakalipas at nagtanong, narinig mo ba ang isang tao ay gumastos ng 100 milyon sa isang singsing na tinatawag na Tears of Venus, 3 araw? Kanina. Tumango ang lahat, oo naman. Ang balita tungkol sa paglustay niya ng 100 milyon sa magarbong bobble na iyon ay naging umiikot sa buong lungsod. Naghula si Caroline. Sa tingin ko, ang lalaking ikakasal ay siya rin ang bumili niyan. Pagkanta. Kung bakit niya kami inimbitahan, baka may koneksyon sa pagitan niya at ang aming pamilya. Ang iba pang mga miyembro ay huminto sandali, tinutunaw ang piraso ng impormasyong iyon. Nagsimula ang pag-asam. Umasim. Tuwang-tuwang bulalas ni Samuel, kung ganoon nga, may pag-asa pa tayong bumangon muli. Pamilyar sa mga taong ito, pagkatapos kasama ang aming pakikitungo sa Atlas, talagang mababago namin ang mga bagay-bagay. Tumango rin si William at sinabing, kung magiging totoo ang sinabi ni Caroline. Kung ganon, pupunta ba tayo sa kasal? Tanong ng isa. Sinabi ni William na may matatag na mga mata, syempre. Hindi lang iyon, kailangan nating itaguyod ang magandang relasyon dito. Bagong mag-asawa. Maghanda. Dumiretso na tayo sa Oceania. Nagsiilisan ang lahat. Lumiko rin sina Caroline at Rebecca para maghanda sa itaas para sa mga kasiyahan. Bigla silang tinawag ni William. Kayong dalawa, sandali. Nagsorry na ba kayo kay Leo? Panipi tuldok panipi. Agad na napawi ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Gusto sana naming humingi ng tawad pero hindi niya sinasagot ang mga tawag namin, walang ganang sabi ni Caroline. Dumilim din ang mukha ni William. Mukhang masama ang loob niya sa atin. Make sure you to apologize ta. Siya sa susunod na makita mo siya. Sige. Ang mga Ford ay nakatanggap ng 3 invitation card, kaya sina Rebecca at Caroline ay sasama sa kanya. Nang gabing iyon, napuno ng mga mararangyang sasakyan ang daan patungo sa Emmerdale Pier. Ang engranding kasal na ito at ang naunang maluho na auction ay nakakuha ng atensyon ng mayaman at makapangyarihan sa lungsod. Mga ad ng Pop Future. Kasabay nito, nakatayo si Leo sa harap ng isang malaking, marangyang cruise ship sa Emmerdale Pier. Tiningnan niya ang oras, saka kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Kamusta? As usual, cool ang boses ni Lydia. Lydia, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Leo sa malambing na boses. Sinundo ko lang si Emilia sa school, sagot ni Lydia pagkatapos ng maikling paghinto. Great. Huwag ka munang umuwi. Can you come to Oceania Restaurant now instead? Bakit sa lugar na iyon? Tanong ni Lydia sa tono ng pagkalito. Biglang may pumasok sa isip ni Lydia. Leo, kung gusto mo akong yayain, hindi na natin kailangang umalis. Doon. Ang pagkain sa Oceania ay nagkakahalaga ng isang braso at isang binti, alam mo ba? Don't worry about it. Okay. Doon ka na lang muna. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, bumaantong hininga si Lydia. Sige. 20 minutes andito na ako. Sumili ang ngiti sa mukha ni Leo nang ibinaba niya ang telepono. Leo, anong ginagawa mo dito? Biglang may sumigaw mula sa likuran. Lumingon si Leo at nakita niya sina William, Rebecca, at Caroline na bumaba sa kotse at naglalakad. Ang nagsalita kanina ay si Caroline. Mukhang tuwang-tuwa si William, at lalong nasasabik na makita si Leo. Masiglang tanong niya, Leo, ano ka ba? Ginagawa dito. May biglang sumagi sa isip ni William at tumalikod siya ng mahaba ang mukha at sumigaw, bakit? Hindi ka ba humihingi ng tawad? Napakunot noo si Caroline. Sorry, bulong niya. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya na kasing dali ng nasusunog na asido. Napangiti si Rebecca. Leo, please come home. Ginawa ko ang lahat para sa kapakanan ng ating pamilya. Ngayon na ang atin. Ang mga problema sa pananalapi ay sa wakas ay naaayos na, handa kaming tanggapin ka pabalik sa kulungan. Ganoon ba? Walang kwentang sabi ni Leo. Panipi tuldok panipi.
Halos mawala ito kina Rebecca at Caroline doon. Ano ang impyerno sa hindi malinaw na tugon na iyon? Siya ba? Maglalaro ng bola o hindi? Lumingon si Leo kay William. Dad, magfo-focus ako sa pagbuo ng sarili kong career ngayon, pero bibisitahin kita ng madalas. Kaya ako, malinaw ang pinagbabatayan ng kanyang pahayag, hindi ako babalik sa kulungan ng pamilya. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, tinapik ni William ang balikat ni Leo at sinabing, kung saan may kalooban, mayroong isang paraan. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Basta huwag mong kalimutang bisitahin ako paminsan-minsan. Siyempre naman, sabi ni Leo. Okay kung uuwi ka o hindi. Putol ni Caroline. Mabilis na hinayla ni Rebecca ang kanyang anak sa isang tabi at ipinakita ang isang malinis na imbitasyon sa kasal kay Leo. Nakita mo. Nandito kami para dumalo sa isang kasal sa Oceania, kamusta naman kayo? May hinihintay lang ako dito, nakangiti niyang sabi. Si Caroline ay nagbigay ng superior na ngiti at nginisyan. Naghihintay ng isang tao sa Oceania. Alam mo ba kung anong uri ng lugar na ito? Hindi basta-basta pwedeng kumain dito. Ang listahan ng reserbasyon ay 1 linggong gawain. At gawin mo. Alam mo ba kung magkano ang pagkain dito? Hindi bababa sa $5,000. Malinaw, nakita niya si Leo bilang isang walang alam na bumpkin ng bansa na sinusubukan ang lahat ng paraan upang manloko ng isang tao. Sa labas ng pagkain dito. Alam mo ba kung sino ang bride and groom ngayon? Biglang tanong ni Leo. Ang tanong na ito ay agad na nabigla kay Caroline at sa kanyang ina, dahil wala talaga silang kakilala sa kanila. Kahit ano, hindi lugar para sa mga taong katulad mo. Ayaw mo nang bumalik, di ba? Tapos maghintay ka. Mga baboy na lumipad. Inay, huwag mo siyang pansinin. Let's go. Pagkatapos noon, sumakay si Caroline sa Emmerdale Odyssey kasama si Rebecca, nakapatong ang ulo. Nakatayo doon si Leo at naghintay. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang isang Mercedes sa pier. Isang magandang babae na nakasuot ng itim na business suit ang binuhat ang isang cute na batang babae palabas ng kotse. Tatay. Mabilis na tumakbo ang batang babae patungo kay Leo nang makita siya nito. Dahan-dahan, Emilia, paalala ni Lydia sa kanya mula sa likuran. Ayaw mong mahulog at masaktan ang sarili mo. Ang gininto ang papalubog na araw ay sumikat sa kanyang perpektong mukha. Siya ay tumingin malamig, eleganteng at puno ng ina. Ning-ning. Natunaw ang puso ni Leo sa kanilang dalawa. Tay, yakapin mo ako. Ibinuko ni Emilia ang kanyang mga braso. Sabay hawak ni Leo sa kanyang anak habang si Lydia ay lumakad. Anong ginagawa natin dito sa Oceania? Siya nagtanong. Ngumiti si Leo at sinabing, ito ay isang sorpresa. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lydia. Isang sorpresa. Anong klaseng gulo ang pinasok mo sa oras na ito? Umiling si Leo at sinabi kay Lydia habang nakatitig sa malamig nitong mga mata, gusto ko lang ng pagkakataon na patunayan yan. Mahal na mahal kita. Panipi tuldok panipi. Hindi pa rin sanay si Lydia na titigan siya ng isang lalaki sa sobrang lapit, kaya itinulak niya ito palayo. Stop it. Nasa public tayo. Sa sandaling ito, lumapit kay Lydia ang isang lalaking nakabespectacle na mukhang manager ng Oceania. Ikaw ba? Miss Lydia Henderson. Lumingon si Lydia. Oo, ako nga. Sino ka? Namangha ang lalaki sa magandang babaeng ito ngunit naging mapagkumbaba. Ako si Victor Sharp, manager ng Oceania. Sa serbisyo mo. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Lydia. Nice to meet you, Victor. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Makisama ka sa akin, Miss Henderson, sabi ni Victor bilang kapalit ng paliwanag. Inakay niya sina Lydia at Emilia sa VIP access. Pinigyan ni Lydia si Leo ng nagtatanong na tingin. Ninitian siya ni Leo na panatag at sumenyas na mauna na siya. Kinuha ni Lydia si Emilia sa kanyang mga bisig at papunta sa Oceania. Sa loob ng restaurant, pinangunahan ng babaeng staff si Lydia sa isang luxury suite.
Agad siyang natigilan nang makapasok siya sa pintuan. Ang silid ay pinalamutian ng iba't ibang damit pangkasal at magagandang alahas. Ang bawat isa sa kanila ay custom-made at limitadong edisyon. Obvious naman na gawa sila ng sikat. Mga taga-disenyo. Pumangon ang 3 makeup artist at stylist nang makita nila si Lydia. Magsisimula na ba tayo? Miss Henderson. Matagal bago bumalik sa katinoan si Lydia, at nang maramdaman niya, lumipad ang mga kamay niya sa bibig niya. Naalala niya ang pangako ni Leo sa kanya kanina, I will give you a wedding that is 5 years late. Samantala, medyo yumuko si Victor kay Leo. Handa na ang lahat, Mr. Cohen. Tumango si Leo. Salamat, Anya, namumuo ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malaking cruise. Barko. 5 taon na ang nakakaraan, hindi mo ako pinabayaan noong ako'y lubos na nalulumbay, naisip niya. At ngayon, pupunta ako. Upang bigyan ka ng isang maringal na kasal, at ang pangako ng panghabang buhay na kapayapaan. Kabanata 20. Mga barkong pandigma. Ang kasal ay ginanap sa deck ng cruise ship. Tatangkilikin ng mga bisita ang simoy ng gabi at ilang masarap na alak bago ang napakatalino na tanawin sa gabi sa itaas. Ang tanging kulang sa mata ng ilang lalaki. Ang mga dumalo ay isang koleksyon ng magagandang binibini upang madagdagan ang matalik na karanasan sa. Ito ang pangunahing selling point ng Oceania. Habang naglalakad si William at ang grupo papunta sa deck, nakita nila ang ilang lalaking malinis ang suot at mga babaeng nakikipag-chat sa isa't isa sa maliliit na grupo. Lahat sila ay mula sa mga pamilyang may kaya, at napakahirap ma-access sa mga regular na okasyon. Umupo si William sa lugar na nakalaan para sa mga Ford. Nakapagtataka, ang mga Ford ay binigyan ng mga upuan. Sa head table, nakaraniwang nakalaan para sa malalapit na kaibigan ng pamilya. Ang iba pang mga dumalo ay hindi masyadong masaya tungkol sa seating arrangement, syempre. Paano sila? Mapunta sa gitna ng entablado. Muntik na silang malugi. Tinilip ni Caroline ang kanyang paligid, kumikinang ang kanyang mga mata sa pananabik. Maaga pa naman, Nay, gawin na natin. Ilang recon. Agad namang pumayag si Rebecca. This is a once-in-a-lifetime opportunity, Caroline, sabi ni Rebecca sa pananahimik na tono. Marami naman. Magagandang batang bachelors dito. Mas maganda kung makikilala mo ang ilan sa kanila. Ngumiti si Caroline sa kanya ng matamis. Don't worry, Mom. Alam ko na ang gagawin. Gumuso si William. Sabi ng nakipag-date sa isang ganap na scumbag. Namula si Rebecca, alam niyang si Raymond ang tinutukoy ni William. Lahat tayo nagkakamali, mahal, siya. Sabi, tingnan mo kung ano ang nangyari kay Leo. Napakataas ng sinabi mo tungkol sa kanya noon, ngunit tumakas siya noong araw. Dapat niyang pakasalan si Kate Lawson. At wala pa rin siyang silbi gaya ng dati, pagkatapos mag-waltzing pabalik. Bayan. Tumigas ang mga features ni William nang muling bumantong hininga. Speaking of that charlatan, sabi ni Rebecca, pasulyap-sulyap sa paligid. I wonder kung nakaalis na siya. Rebecca. Bumisi. Ang tanga niya kung sa tingin niya ang isang tulad niya ay nabibilang sa isang lugar na ganito. Biglang nagring ang phone ni William. Sumeryoso ang ekspresyon ni William nang masulyapan niya ang caller ID. Hello, Miss Ward. Hello, Mr. Ford. Sa ngalan ng Atlas Beauty, gusto kong magmungkahi ng ilang mga takda tungkol sa aming pagtutulungan. Sure, sure. Walang problema. Paulit-ulit na tumango si William. Sino yun? Tanong ni Rebecca. Mapait na ngumiti si William at sinabing, Miss Ward mula sa Atlas Beauty. Nag-request siya sa amin. Ihanda ang plano sa marketing para sa angle. Sa loob ng 3 araw, hanapin ang tamang artista na mag-e-endorso ng produkto sa kalahati. 1 buwan, at sa wakas, ang kinatawan ng pamilyang Ford ay si Leo at wala ng iba. Ano? Ang unang 2 puntos ay makatwiran, ngunit hindi matanggap ni Caroline ang huling punto. Bakit? Hindi ba tayo pumayag na ang proyektong ito ay tayong 3 lang?
Si Rebecca, masyadong, ay malayong masaya sa balitang, ibig sabihin ba nito ay hindi ako makakakuha ng anumang profesional na kredito para sa proyektong ito. Naisip niya. Sabi ni William, wala na tayong magagawa, dahil nasa Atlas ang final say. Kakausapin ko si Leo tungkol dito mamaya at hilingin sa kanya na bigyan kami ng isang kamay. Kung alam ko lang ang tungkol dito, dinala ko na siya dito sa amin, ito ay. Lahat ng ito ay dahil sa inyong dalawa at sa malalaking clumsy mong bibig. Namutla kaagad sina Caroline at Rebecca, nakaramdam ng pagsisisi sa kanilang mga puso. Oh, si Peter Lawson ba yon? Isang matangkad at gwapong lalaki ang pumasok at agad na napalibutan ng maraming kabataang lalaki at babae. Ng mga bituin sa paligid ng buwan. Mayroong 4 na pamilya sa Emmerdale na lokal na tinutukoy bilang The Big Four, ang pamilya Lawson, ang Smith pamilya, ang pamilyang Lawson, at ang pamilyang Duncan. Tanging ang pamilya Lawson ang dumalo ngayong gabi. Mabilis na naging atensyon ng lahat si Peter. Halos lahat ng naruroon ngayong gabi ay nagkaroon. Mithiin ang kanyang pagdalo. Pero ang ikinagulat ng lahat ay pinaupo siya sa iisang table kasama ang pamilya Ford. Nang magtama ang kanilang mga mata, lahat sila ay natigilan. Unang natauhan si Peter. Pinanliitan niya ng mata si William. Napakaliit na mundo. Gumuso si William bilang sagot. I believe congratulations are in order. Nabalitaan ko na ng agaw kayo ng bid sa amin kanina. Very nice. Isang madilim na kislap ang nabuo sa mga mata ni Peter. Ngunit maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na ito, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Katumbas ng kahit ano. Si William, Rebecca, at Caroline ay natakot lahat. Wala sa kanila ang umasa sa kanilang tagumpay sa auction para inisin ang Lawsons ng ganito. Bago sumagot ang sinuman, nagsimulang tumugtog ang musika at si Victor, ang manager ng Oceania, ay tumugtog. Ang entablado. Nilaibot ng tingin ni Victor ang mga dumalo. Magandang gabi po sa inyong lahat, I'm honored to host the wedding. Para sa mag-asawa ngayong gabi. Ito ay tiyak na isang mapagmataas na sandali sa aking buhay. Ang pinakapanghihinayang bagay sa mundo ay ang napalampas na pagkakataon para sa pag-ibig, at ang pinaka-hindi malilimutang bagay ay isang masayang reunion. Improvised ang pagsasalita niya. Umalangaw-ngaw ang malambing niyang boses sa musika para tumaas ang kapaligiran. 5 taon na ang nakalilipas, nakilala niya ang isang babae sa kanyang pinakamababang punto sa buhay at ibinigay nito sa kanya ang lahat. Pagkalipas ng 5 taon, siya bumalik at nangakong gagawin siyang pinakamasayang babae sa mundo. Ngayon, ay welcome natin ang bride and groom. Ang musika ay nagbago sa isang solemna at sagradong marcha ng kasal. Sa isang iglap, dumagundong ang palakpakan sa bulwagan. Nagpalakpakan sina Caroline at Rebecca para sa kapakanan ng pagpapakita, ngunit pareho silang naguguluhan sa kung ano ang mayroon sila. Narinig lang. Nay, nagkakaroon ka ba ng parehong pakiramdam ng deja vu na nararamdaman ko? Pulong ni Caroline. Ako ay. Tumango si Rebecca pero mukhang relaxed pa rin siya. Ngunit sa nakikita ko, malamang na narinig ni Leo ang kwentong ito. Mula sa ibang lugar, at ginawang plagiarize lang. Oo, malamang tama ka. Nabawi ni Caroline ang kalmado at mas lalong pumalakpak. Naisip niya. Kailangan kong kaibiganin ang nobyo ngayong gabi. Sa sandaling ito, dumiretso ang mga kislap ng liwanag. Sa gitna ng spotlight, dahan-daang lumabas ang isang maganda at kaakit-akit na babae. Nakasuot siya ng kumikinang na puting damit pangkasal na may nakatali ang laylayan sa sahig, at may koro ng diamante. Kanyang ulo. Siya ay kawangis ng isang banal na diyosa sa laman sa paningin ng mga dumalo. Hawak kamay niya ang isang maselang batang babae. Ang batang babae ay nakasuot ng Pronovius custom-made na damit na pambata, isang pares ng puting balay na sapatos, at isang bulaklak na garland sa kanyang ulo. Mukha siyang malaanghel sa itsura niya. Ito ay walang iba kundi sina Lydia at Emilia. Si Lydia ay tumingin sa unahan, ngunit si Emilia ay tumingin sa paligid ng may pagtataka sa kanyang malalaking mata.
Hindi siya natakot sa lahat, kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon na dumalo sa isang tunay na kasal. Sa sandaling ito, nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanilang dalawa. Ms. Henderson. Kaya siya ang maswerteng babae ngayon. Nanlaki ang mata ni William at tinitigan iyon. Magandang babae na nababalot ng flashlight. Nalaglag ang panga ni Caroline at Rebecca pati na rin kung nakakita sila ng multo. Nagpalakpakan ang lahat maliban kay Peter. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo at sa kanyang ekspresyon. Ay nabigla. Ngumiti si Victor at sinabi kay Lydia, Miss Henderson, pwede ka bang pumunta sa observation tower? Hinihintay ka na ng nobyo sa itaas. Sige. Nakangiting tumango si Lydia. Sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng hindi mabilang na mga binibini, lumakad siya sa observation tower ng naaayon. Bukod sa lugar ng banquet, ang Oceania ay may observation tower na may taas na halos 30 talampakan. Nakatayo roon at nakatingin sa malayo, makikita ng isa ang kabuuan ng Emmerdale sa buong ningning nito. Sa gabi, dumating si Lydia sa observation tower gamit ang elevator. Ang sahig ay natatakpan ng pulang carpet, na natatakpan ng mga pulang rosas. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng uniforming militar ang nakatayo sa atensyon, mahigpit na nakadikip ang mga kamay niya sa likod niya. Pabalikat ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lungsod. Akmang tatawagan na ni Lydia ang pangalan ni Leo, may malakas na kalabog mula sa Emmerdale River. Pagkatapos, sa ilalim ng takot at gulat ng mga tingin ng mga tao, isang malaking sasakyang panghimpapawid ang bumagsak sa ilog at tumulak patungo sa kanila. Ang Odyssey ay biglang nagmukhang kahanga-hanga ngayon bilang isang langgam sa harap ng higanteng sisidlan na ito. Bago pa umalma ang mga bisita, bumulaga na naman sila sa malakas na ingay. Mayroong higit sa isang barko. May bulala sa takot. Rumble. Tila nabaligtad ang ilog Emmerdale dahil sa lakas nito. Ang tubig ay umalog ng malakas bilang 50 barkong pandigma na bawat isa ay higit sa 330 talampakan ang haba ay nakapalibot sa Oceania. Tinakop ng grupong ito ng mga barko ang buong ilog. Sa mga barkong pandigma, nakatayo ang isang mabangis na rehimen ng mga sundalo na nakatayo sa atensyon. Nagdala sila ng mga armas at nakasuot ng asul-puting uniforme ng dagat. Ang kanilang mga likod ay kasing tuwid, mga pamalo, at ang kanilang mga mukha ay kasing talas ng pinutol na granite. Napatingin sila sa matapang na lalaki na nakatayo sa pinakamataas na punto ng Oceania, at hinihintay ang kanyang mga utos.